Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1138-45. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lahat ng demonyong hayop na may natatanging talento sa Cloud Continent ay kilalang kilala. Lalo na ang mga malalakas na demonyong iyon na may sapat na talento upang makapasok sa Demon Monarch stage o maging sa Demon Emperor stage. Ang kanilang mga pangalan ay magiging sikat sa Cloud Continent tulad ng Jade-Eyed Heavenly Mouse. Bukod sa mga taong nakatira sa liblib at rural na lugar, alam ng lahat ang tungkol sa Jade-Eyed Heavenly Mouse. Natural na narinig ni Alvin ang bulungan ng mga tao sa mabilis na bangka. Hindi niya nakita na kakaiba. Pabayaan ng mga tao mula sa panahong ito, hindi alam ng maraming tao sa Cloud Continent ang tungkol sa Golden Hellhound kahit 10,000 taon na ang nakalilipas. Ayon sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang Golden Hellhound clan ay namatay sa dakilang digmaan 20,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang isang Golden Hellhound ay lumitaw ngayon nang wala saan. Bukod dito, ito ay kabilang sa Imperial family ng Golden Hellhound clan. Kung hindi, imposible para sa kanya na makalusot sa Demon Monarch stage. Ika-6 na antas ng Demon Monarch stage. Hindi lang ang Imperial family ng Golden Hellhound clan mo ang alam ko rin na ang Berserk Mongrel Rodent clan ang sinumpaang kaaway mo 20,000 years ago. Sinagot ni Alvin ang tanong ni Gold Tog ng mahinahon. Mga nagalit na mongrel rodent. Halos sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang Gold Tog na bumalik sa kanyang tunay na anyo ay naglabas ng nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan at nanlilisik ang kanyang berdeng mga mata. Nagiba ang ekspresyon ng mga pasahero nang kumalat ang aura. Para bang isang malaking bato ang dumidiin sa kanilang mga dibdib na ikinasakal nila. Maya-maya pa, binawi ni Gold Tog ang kanyang aura. Muling naging kalmado ang kanyang berdeng mga mata. Kitang-kitang gamaan ang loob ng mga pasahero sa bangka. Gayunpaman, nagtataglay pa rin ng takot ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Gold Tog. Hindi inaasahan ni Alvin na ganoon ang magiging reaksyon ni Gold Tog. Kumunat ang noo niya habang muling sinabi, base sa alam ko, itinuring ng Golden Hellhound clan ang Berserk Mongrel Rodent clan bilang kanilang kaaway. Pero mahigit 20,000 taon na ang nakalipas. Muntik nang mapahamak ang magkabilang angkan sa labanan noon. Napakaraming taon na ang lumipas. Bakit ka magtatanim ng matinding sama ng loob sa Berserk Mongrel Rodent clan kahit na nangyari ito maraming henerasyon na ang nakalipas? Paano tumagal ang sama ng loob ng 20,000 taon? Natagpuan ni Alvin ang bagay na hindi maarak. Guro, wala kang ideya. Ang Berserk Mongrel Rodent clan ay parang Golden Hellhound clan. Isang sangay sa magkabilang angkan ang nakaligtas sa digmaan 20,000 taon na ang nakakaraan, sabi ni Gold Tog. Hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa aming pag-iral dahil napanatili namin ang isang mababang profile. Nakikita ko. Nagulat si Alvin nang marinig niya iyon. Tinanong niya, mayroon pa bang awayan ang dalawang sangay sa pagitan nila? Ungol ng Gold Tog at sinabi sa pamamagitan ng nakagisnang ngipin, kami ay sinumpaang mga kaaway. Naririnig ng lahat ng tao sa mabilis na bangka ang malalim na galit at sama ng loob sa boses ni Gold Tog. Bagamat hindi ito nakatarget sa kanila, nakaramdam pa rin sila ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ilagay ang 4 na maliliit na matuli na bangka. Mag-uusap pa tayo sa daan, sabi ni Alvin kay Gold Tog. Oo, magalang na tugon ni Gold Tog. Muling bumangon sa kanyang katawan ang nakakasilaw na gininto ang liwanag na naging dahilan ng pagpikit ng mga tao sa kanyang paligid. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata, bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong damit. Hindi na natili ang Gold Tog sa matuli na bangka. Agad siyang lumipad palabas at inilagay ang 4 na maliliit na matuli na bangka na umaaligid sa mabilis na bangka ng Yin Yang sect. Alam mo ba ang daan patungo sa Yin Yang sect sa Innerland? Sabi ni Alvin habang nakatingin sa Gold Tog. Oo, alam ko. Tumango si Gold Tog. Sige. Simulan ng mabilis na bangka at tumuloy sa Yin Yang sect, sabi ni Alvin kay Gold Tog. Pumunta si Gold Tog sa harap ng matuli na bangka at pinaandar ito.
Inayos niya ang direksyon ng matulin na bangka at inilagay ito sa autopilot bago siya bumalik sa tabi ni Alvin. Mayroon siyang ilang spatial ring sa kanyang mga kamay. Ang isa ay sa kanya, at ang 5 pa ay pag-aari ng 2 elder ng Yin Yang sect at ng kanyang 3 kapatid. Walang kahihiyang kinuha sila ni Alvin at sinabing, batay sa sama-samang kakayahan mo at ng iyong 3 kapatid, sigurado akong malaki ang kinita mo sa pagnanakaw ng matulin na mga bangka sa katimugang bahagi ng Stream River. Oo. Tumango si Gold Dog. Nasa spatial rings natin lahat yan. Si Alvin ay nagsagawa ng blood ownership claim sa 5 spatial ring nang marinig niya ang mga salita ng Gold Dog. Sa kabila ng pagmamana ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang 2 buhay, natigilan siya nang makita ang nilalaman ng spatial rings. Bukod sa bulubunduking tambak ng Origin Stones, maraming materyales tulad ng Grade 2 at Grade 3 spirit weapons. May mga medicinal pill bottles din na may mga table tas sa loob nito. Natural, si Alvin ay hindi humanga sa mga spirit weapons at mga table tas. Gayunpaman, maraming materyales ang magagamit ni Alvin. Ang ilan sa mga ito ay mga bihirang materyales na itinapon lamang sa isang tabi. Ang bilang ng Origin Stones ay mas nakakamangha. Ang kabuuang pinagmulang bato mula sa Gold Dog at ang kanyang 3 kapatid na pinagsama ay umabot sa higit sa 100,000 Origin Stones. Higit sa 100,000 Origin Stones. Paano nila nagawang gawin iyon? Marahil ang mga first-rate na puwersa sa Inner Land ay magkakaroon ng daan-daang libong Origin Stones. Gayunpaman, iyon ay dahil nagmamay-ari sila ng sarili nilang mga minahan ng mineral at maaaring magmina ng sarili nilang Origin Stones. Lahat ng nasa mabilis na bangka, hindi kasama sina Irish at Jack, ay matako na tumingin sa spatial rings sa mga kamay ni Alvin. Dapat mayroong isang napakalaking kapalaran na nakapaloob sa mga singsing. Hindi naging mahirap para sa kanila na malaman iyon. Gayunpaman, ang tanging ginawa nila ay tumingin bago sila masunaring bumalik sa kanilang mga upuan. Natakot silang pukawin si Alvin at sa gayon, napilitang umalis sa matulin na bangka. Laking swerte nila dahil nakatakas sila sa pagnanakaw. Hindi na sila naglakas loob na humingi pa. Tiyak na magiging smooth sailing ang ating paglalakbay kasama siya rito. We'll arrive in the Inner Land safe and sound. Marami sa kanila ang napangiti ng maluwag. Little. Sir, salamat. Ang matandang lalaki na nagbabala kay Alvin sa Stream Riverside kanina ay tumingin kay Alvin. Tatawagin na sana niya itong little brother, ngunit naalala niya ang nakakatakot na kakayahan ni Alvin at tinawag siyang sir, nang magpasalamat siya kay Alvin. Senior, masyado kang magalang, nakangiting tugon ni Alvin. Maganda ang impresyon niya sa matanda. Pakiusap. Mangyaring huwag mo akong tawagan. Agad namang ikinaway ng matanda ang kanyang kamay. Baka sa mukha niya ang takot. Hindi siya nang ahas na umupo malapit kay Alvin at nakahanap ng upuan sa malayo. Bagamat naramdaman ni Alvin na walang magawa, hindi siya nagsalita. Alam niyang walang kwenta ang sasabihin niya. Maraming powerhouse sa Cloud Continent. Kung mas malakas ang isa, mas mataas ang posisyon ng isa. Para sa ilan, napakataas ng kanilang mga katayuan na mahirap maabot ng masa. Di nagtagal, ipinakilala ni Alvin si Jack kay Gold Dog, siya si Jack, ang aking attendant. Nagpasalamat si Jack nang marinig niya ang paraan ng pagpapakilala sa kanya ni Alvin. Tumango siya bago sinabi kay Gold Dog, sana mas mapagsilbihan natin si Young Master ng sama-sama. Bahagyang tumango si Gold Dog. Inaasahan ni Jack ang tugon na iyon. Kung hindi dahil sa kanyang Young Master, ang Gold Dog na napakalakas ay hindi na siya papansinin ng lubusan. Lalagpasan kita sooner or later. Nagpa siya si Jack habang nakatingin sa Gold Dog. Kasunod nito, tumingin si Alvin kay Irish. Huminto siya saglit bago siya diretsyong nagsabi, siya si Irish, siya. Ang babae ko. Palihim na tiningnan ni Alvin si Irish pagkatapos niyang tapusin ang kanyang pangungusap. Nag-aalala siyang magagalit si Irish. Whoosh! Gamaan ang pakiramdam ni Alvin nang makita niya ang bahagyang pamumula sa magandang mukha ni Irish. Parang hindi siya galit. Nakaramdam siya ng saya nang makita niya iyon kahit hindi niya ito ipinakita sa panlabas. Si Gold Dog ay casual na kumilos kay Jack, ngunit hindi siya nang ahas na kumilos ng parehong paraan kay Irish.
Siya ay babae ng kanyang guro kung tutuusin. Yumuko ito sa kanya ng may paggalang, Mistress. Bahagyang tumango si Irish kay Goldtog. Kasunod nito, umupo sina Irish at Jack pagkatapos hilingin sa kanila ni Alvin. Hindi nang ahas na umupo si Goldtog. Tumayo siya sa gilid, tuwid ang likod niya. Nabanggit mo ang Golden Hellhound Clan at ang Berserk Mongrel Rodent Clans branches ay sinumpa ang mga kaaway. Tanong ni Alvin habang nakatingin sa Goldtog, higit na sa 20,000 taon na ang nakalipas, bakit hindi ka nakipagpayapaan? Sa talento at kakayahan sa reproduktibo ng magkabilang angkan, sandali na lamang bago mabawi ng magkabilang angkan ang kanilang dating kaluwalhatian tulad ng 20,000 taon na ang nakakaraan kung ang magkabilang panig ay tumigil sa pakikipaglaban. Sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin kung gaano kakilakilabot ang Golden Hellhound Clan Hell at ang Berserk Mongrel Rodent Clan 20,000 taon na ang nakalilipas. Noon, bukod sa mga powerhouse ng Martial Emperor, kahit ang ancient clans ay hindi nang ahas na masaktan lang sila. Katulad sila ng mga first-rate na puwersa noon. Imposibleng mangyari iyon, sabi ni Goldtog matapos siyang huminga ng malalim. May kalungkutan sa kanyang mukha habang patuloy niyang sinasabi, ako na lang ang natitira sa Golden Hellhound Clan. Ang aking mga magulang at mga taong angkan ay pinatay ng sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Natutunan ni Alvin ang maraming bagay mula sa Goldtog. 100 taon na ang nakalilipas, noong tuta pa si Goldtog, ang sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan ay nagkaroon ng powerhouse na ang kakayahan ay higit na nalampasan ang lahat ng powerhouses sa Golden Hellhound Clan. Pinangunahan ng powerhouse ang sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan upang lipulin ang sangay ng Golden Hellhound Clan. Sayang, namatay ang matandang lalaki. Kung hindi, maghihiganti ako sa kanya. Para ipaghiganti ang aking mga magulang, at ipaghiganti ang mga tao ng aking angkan. Sabi ni Goldtog sa malalim niyang boses. Guru. Biglang tumingin si Goldtog kay Alvin na parang may naalala siya. Dahil alam mo ang tungkol sa Golden Hellhound Clan at ang Berserk Mongrel Rodent Clan, dapat alam mo ang tungkol sa Heavenly Jewel. Heavenly Jewel. Sumimangot si Alvin at nagsimulang mag-browse sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Maya-maya pa, nanlaki ang mga mata niya at bumilis ang paghinga niya na para bang may natuklasan siyang hindi kapanipaniwala. Heavenly Jewel. Agad na tumayo si Alvin at tinitigan ang Goldtog. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan dahil sa kanyang napukaw na emosyon. 11:39. Nagulat si Jack sa pagkilos ni Alvin na tumayo din. Maging si Irish na nanatiling kalmado sa labas ay may bakas ng pagdududa sa kanyang matingkad na mga mata. Nagtataka siya kung ano ang maaaring pumukaw sa damdamin ni Alvin sa ganitong lawak. Oo, Heavenly Jewel. Nang makita ni Goldtog ang reaksyon ni Alvin, sigurado siyang alam ng kanyang guro ang tungkol sa Heavenly Jewel. Baka alam pa niya ang gamit ng Heavenly Jewel. Napagtanto ni Alvin na nawalan siya ng katinoan. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon habang tinanong niya ang Goldtog, akala ko ba hindi mo binanggit ang Heavenly Jewel nang walang dahilan? 100 taon na ang nakalilipas, nakuha ng matandang lalaki mula sa sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan ang kanyang malakas na lakas para talunin ang lahat sa ating Golden Hellhound Clan mula sa pagsipsip ng Heavenly Jewel energy. Naging malungkot ang mukha ni Goldtog habang kinukwento niya ang nakaraan sa pamamagitan ng nakagigig na ngipin. Heavenly Jewel energy. Muling napukaw ang damdamin ni Alvin nang matagpuan niya ang impormasyon tungkol sa Heavenly Jewel mula sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Matagal siyang kumalma. Ang Heavenly Jewel ay isang alamat. Gaya ng binanggit sa pangalan nito, isa itong hiyas. Sinasabi na ang Heavenly Jewel ay maaaring sumipsip ng nature energy sa langit at lupa kapag ito ay nakalantad sa hangin. Ito ay mag-imbak at mag-ipon ng enerhiya sa loob nito. Ang hiyas ay mapupuno hanggang sa labi ng nature energy pagkatapos ng ilang daang taon. Ang enerhiya ng kalikasan ay ikinategorya sa 5 uri ng enerhiya. Ito ay ang wind energy, fire energy, water energy, earth energy, at thunder energy. Katulad ng pag-unawa sa konsepto ng kalikasan upang makamit ang kalaliman ng kalikasan, ang mga nakakuha ng Heavenly Jewel ay maaaring sumipsip ng nature energy na nakaimbak sa Heavenly Jewel upang iangat ang kanilang mga konsepto at kalaliman.
Ang bilis ng elevation ay lampas sa imahinasyon ng isa. Maaaring ay boost ng Heavenly Jewel ang anumang uri ng nature profundity. Ang may fused profundity ay ang kombinasyon ng 5 nature profundity. Ito ay katulad ng nature energy na nakaimbak sa Heavenly Jewel. Siguradong mapapalakas nito ang fused profundity ko, naisip ni Alvin sa sarili. Muling napukaw ang kanyang damdamin sa isiping ito. Gayunpaman, huminahon si Alvin nang may maalala siya. Nakatulong lamang ang Heavenly Jewel kung mayroon itong nature energy. Ang nature energy na nakaimbak sa Heavenly Jewel ay tinawag na Heavenly Jewel energy. Kung ang isang Heavenly Jewel ay walang Heavenly Jewel energy, ito ay basura lamang. Ang Heavenly Jewel the Berserk Mongrel Rodent Plants branch ay mapupuno muli ng Heavenly Jewel energy sa loob ng 1 taon. Sa oras na iyon, ang kanilang malapit ng maging pinuno ay sisipsipin ang Heavenly Jewel energy sa Heavenly Jewel para palakasin ang kanyang kakayahan, patuloy na pagsasalita ni Gold Tog. Parang nakikita niya sa isip ni Alvin. Baka sa mga mata niya ang hindi pagnanais nang magsalita siya. Sa sandaling mapalakas ng bagong pinuno ng Berserk Mongrel Rodent Clan ang kanyang kakayahan pagkatapos makuha ang Heavenly Jewel energy, ang kakayahan ng Gold Tog ay walang alinlangan na malayo sa bagong pinuno. Sa oras na iyon, hindi niya magagawang ipaghiganti ang kanyang mga magulang at ang mga tao ng kanyang angkan. Galit na galit siya. Mahigpit na kinuyam ni Gold Tog ang magkabilang kamay habang nanginginig ang katawan. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Pumayag siyang maging aso ni Alvin dahil ayaw niyang mamatay. Bukod doon, para na rin sa kapakanan ng kanyang angkan ang napahamak. Gusto niyang maghiganti. Kung siya ay namatay, ang Golden Hellhound Clan ay mawawala sa Cloud Continent. Ang ibig mo bang sabihin? Ang Heavenly Jewel sa pag-aari ng Berserk Mongrel Rodent Clan ay napuno na ngayon ng nature energy. Tanong ni Alvin habang nakatingin sa mga mata ni Gold Tog. Sa una, nawalan siya ng interes sa Heavenly Jewel dahil naisip niya na ang Heavenly Jewel na nasa sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan ay walang gaanong nature energy dito. Oo, sang-ayon na sabi ni Gold Tog. Bakit ka sigurado? Tanong ni Alvin. Mula nang mamatay ang matandang lalaki mula sa sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan, naiwan na lamang sila ng 2 Berserk Mongrel Rodent na may kadugo na pamilya ng Imperial. Maghahalal sila ng bagong pinuno makalipas ang 1 taon, sabi ni Gold Tog, the Heavenly Jewel na ipinasa ng dating pinuno ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Ang pinunong ito ng clan ay magagamit lamang ng pinuno ng La. Bakas ng paghihiganti ang makikita sa mga mata ni Gold Tog nang magsalita siya tungkol sa dating pinuno ng branch ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Ang dating pinuno ng sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan ay ang powerhouse na pumatay sa kanyang mga magulang. Tumingin muli si Alvin ng malalim sa mga mata ni Gold Tog habang nagtanong, so, umaasa ka ba na kukunin ko ang Heavenly Jewel mula sa kanila? Oo. Tumango si Gold Tog. Bagaman wala akong ideya kung anong uri ng profundities master ang naintindihan, naamoy ko ang 5 nature profundities na aura mula sa 5 kulay na profundity. Naisip ko na ang nature energy na nakaimbak sa Heavenly Jewel ay makakapagpalakas sa kakayahan ni Master, sabi ni Gold Tog sa isang hininga. Nakakamangha ang Golden Hellhound. Napakatanggos ng ilong mo. Ngumiti si Alvin. Ang kanyang ngiti ay sobrang kaakit-akit na nagbigay Gold Tog goosebumps at panginginig. Sa halip na sabihin ang Heavenly Jewel para sa aking kapakinabangan. Hindi ba't ikaw lang ang nagsusumikap na ipaghiganti ang iyong Golden Hellhound Clan? Napatingin si Alvin kay Gold Tog. Ang kanyang ekspresyon ay nagsiwalat na nakita niya sa pamamagitan ng Gold Tog. Matalino ka, Master. Agad na lumuhad si Gold Tog sa lupa at magalang na sinabi, kung matutulungan ako ni Master na ipaghiganti ang Golden Hellhound Clan, handa akong ibigay ang aking buhay at katapatan sa iyo. Sa oras na iyon, handa akong tanggapin ang 99 Heavenly Tribulation para patunayan ang aking katapatan, same time na sabi ni Gold Tog. Magiging loyal ka. Ngumiti si Alvin ng sarkastiko. Pinatay ko lang ang 3 mong kapatid kanina. Ayaw mo bang ipaghiganti sila? Hindi mo ba ako kamumuhian dahil sa kanila? Kung gagawin mo, natatakot akong mapatay ka ng parusang kulog pagkatapos mong manampa, sabi ni Alvin. Mabangis ang kanyang matalim na titig nang magsalita.
Master, bagamat magkapatid kami, hindi naman kami magkadugo kung tutuusin. Nagsama-sama kami para sa kapakanan ng isa't isa. Simula nang magdesisyon kaming maging pirata, handa na kaming mawalan ng buhay, bumantong hininga si Gold Tog habang nagsasalita. Kung nagpatuloy kami sa ganoon, kahit na hindi namin kayo makaharap, sa susunod ay papatayin na kami ng iba. May pakiramdam ng kawalan ng magawa kay Gold Tog nang magsalita siya. Gaano man kalakas ang isang pirata, hindi siya makakatakas sa kamatayan kung makakatagpo siya ng isang powerhouse. Katulad ito ng nangyari sa kanila sa pagkakataong ito. Siya ay naging isang pirata higit sa lahat dahil ang ari-arian ng sangay ng Golden Hellhound Clan ay inookupahan ng sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Nawala na niya ang lahat ng kanyang kayamanan para sa pagtatanim. Sa makatuwid, ang tanging bagay na maaari niyang gawin ay magnakaw upang maiangat ang kanyang cultivation base. Naabot niya ang kanyang kasalukuyang cultivation base gamit ang kanyang dalawang kamay nang hindi umaasa sa sinuman. Ikaw ay optimistic. Napatingin si Alvin kay Gold Tog at nagtanong dahil ang Berserk Mongrel Rodent Clan ay may dalawang demonyo mula sa Imperial Family. Ligtas na sabihin na sila ang pinakamalaking hadlang kung gusto ko ang Heavenly Jewel. Ano ang kanilang mga kakayahan? Tanong ni Alvin na may ningning sa kanyang mga mata. They have the same cultivation base as I do, which is the 6th level Demon Monarch stage. Kung hindi sila pumunta sa Berserk mode, kaya ko silang talunin. Pero kung mag-Berserk mode sila, hindi ako kalaban nila. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang maririnig sa boses ni Gold Tog nang magsalita siya. Sa sandaling ang Berserk Mongrel Rodent ay naging Berserk, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng mas mataas na antas. Kung mas dalisay ang kanilang bloodline, mas malakas ang epekto ng Berserk. 6th level Demon Monarch stage. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang habang siya ay bumubulong. Sa pagkakaalam ko, sa sandaling ang isang Berserk Mongrel Rodent mula sa Imperial Family Bloodline ay pumasok sa Berserk mode, magkakaroon sila ng lakas ng hindi bababa sa 2,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Ang ilang mas mahuhusay ay magkakaroon ng lakas ng 3,000 at kahit 4,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Natural, natutunan ni Alvin ang lahat ng ito mula sa alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang Berserk ay ang likas na kakayahan ng Berserk Mongrel Rodent. Ito ay katulad ng likas na kakayahan na taglay ng mga variant. Ang pagkakaiba ay ang buong clan ay maaaring gumanap ng Berserk, ngunit ang likas na kakayahan ay bihira sa mga variant. Ang Rebirth Martial Emperor ay nakatagpo ng Berserk Mongrel Rodent Clan sa kanyang unang buhay. Sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang Berserk Mongrel Rodent ay ang sagisag ng kasabihang, palagi namang sinisigawan at hinahampas ng mga tao ang isang daga kahit na tumatawid lang sa kalsada. Ito ay dahil sa likas na kasamaan ng Berserk Mongrel Rodents. Tatawagin kanilang kapatid ngayon at magpapanggap na hindi kanila kilala kinabukasan. Sasaksakin kanila mula sa likod para sa kanilang sariling kapakanan. Hindi nagtagal matapos ang Rebirth Martial Emperor na pumasok sa Martial Monarch stage sa kanyang unang buhay, nakatagpo siya ng isang Berserk Mongrel Rodent. Taos-puso itong tinatrato ng Rebirth Martial Emperor, ngunit tinangka nitong patayin ang Rebirth Martial Emperor para sa sarili nitong kapakinabangan. Sa kabutihang palad, natuklasan ng Rebirth Martial Emperor ang pagiging taksil nito sa isang kritikal na sandali at pinatay ito bago nito mapinsala ang Rebirth Martial Emperor. Simula noon, hinamak ng Rebirth Martial Emperor ang Berserk Mongrel Rodents mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Oo. Hindi nakakagulat ang Gold Tog na napakaraming alam ni Alvin tungkol sa Berserk Mongrel Rodents. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang kanyang guro nang ikwento niya ang nangyari sa kanyang Golden Hellhound Clan at sa Berserk Mongrel Rodent Clan 20,000 taon na ang nakalilipas. Gaano kalayo ang estate ng Berserk Mongrel Rodent Clans branch mula sa Yin Yang Sect? Tanong ni Alvin. Master, pupunta ka sa Yin Yang Sect? Curious na tanong ni Gold Tog. Kailangan kong nandoon sa loob ng 3 buwan sa pinakahuli. Sabi ni Alvin sa kanyang malalim na boses. Hindi niya maiwasang isipin ang dalawa niyang kasintahan. Kelly, Little Fair. Mangyaring huwag gumawa ng anumang kalokohan. I'm coming to save the both of you, naisip niya sa sarili.
Magtatagal ng humigit kumulang 1.5 buwan bago makarating sa Yin Yang Sect mula rito. Ngunit kung pupunta tayo sa branch ng Berserk Mongrel Rodent Clan pagdating natin sa Innerland, natatakot ako na aabutin ng mahigit 3 buwan bago makarating sa Yin Yang Sect pagkatapos makuha ang Heavenly Jewel, nakasimangot na sabi ni Gold Tog. Higit sa 3 buwan. Sumimangot din si Alvin. Umiling siya bago sinabing, "We can't do that. The time is too tight." 11:40. Guro, maaari naming sakyan ng maliit na matuli na bangka. Maya-maya pa, nagliwanag ang mga mata ni Gold Tog nang may maalala siya. Miniature swift boat. Natigilan si Alvin. Bago siya makapag-browse sa memorya ng Rebirth Martial Emperor upang malaman ang tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng maliit na matulin na bangka at ang malaking matulin na bangka, ipinaliwanag ni Gold Tog, ang mga maliliit na matulin na bangka ay napakabilis. Ang bilis nito ay 2 beses na mas mabilis kaysa sa malalaking matulin na bangka. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Totoo ito. Tumango si Gold Tog. Kung ganoon, lumipat tayo sa miniature swift boat. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang habang siya ay agad na nagdesisyon. Baka sa lalim ng kanyang mga mata ang isang bakas ng pananabik para sa Heavenly Jewel. Sa kanyang opinyon, ang isang Heavenly Jewel na puno ng nature energy ay walang alinlangan na isang napapanahong tulong. Ang Heavenly Jewel ay isang windfall para sa akin. Sa kasalukuyang lakas ko, imposibleng makapasok ako sa Yin Yang Sect at madala sina Kelly at Little Fair, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa susunod na pagkakataon, kinuha ni Alvin ang isang maliit na matulin na bangka mula sa Spatial Ring Gold Tog na ipinasa sa kanya at pinasakay sina Irish at Jack. Senior. Tumingin si Alvin sa matandang nakaupo sa malayo at mahinang ngumiti. Hayaan mo akong ipadala ka sa iyong destinasyon. Ang matanda ay walang iba kundi ang matandang nagbabala sa kanya sa Stream Riverside. Sa orihinal, medyo nabahala ang matanda nang makita niyang papaalis na si Alvin sakay ng maliit na matulin na bangkang iyon. Kung makatagpo sila ng mga pirata sa kanilang paglalakbay, tiyak na mamamatay sila ng walang proteksyon ni Alvin. Nang marinig niya ang paanyaya ni Alvin, nakahinga siya ng maluwag at nagmamadaling tumayo. Salamat, Ginoo. Sa sumunod na sandali, sumakay din ang matanda sa miniature swift boat. Tara na. Si Alvin ay sinenyasan si Gold Tog at nagpatuloy na sumakay sa maliit na matulin na bangka. Sir, pwede mo ba akong isama? Sir, kung umalis ka, mamamatay kami kapag nakasagupa namin ang mga pirata. Pakisamahan mo kami. Pakisama mo kaming lahat, sir. Maya-maya, ang lahat ng pasahero sa matulin na bangka ng Yin Yang Sect ay isa-isang tumayo at naglakad patungo kay Alvin. Bawat isa sa kanila ay baka sa kanilang mga mukha ang pagkabalisa. Nag-aalala sila na walang lugar para sa kanila sa maliit na bangka kung sila ay mabagal. Si Alvin ay tumingin sa kanila nang walang pakialam. Hindi na siya nag-abala sa kanila at sumakay sa maliit na bangka. Isantibi ang katotohanan na ang bangka ay hindi kayang tumanggap ng napakaraming tao kahit na ilabas niya ang iba pang 3 bangka, hindi siya obligadong tumulong sa mga taong ito. Hindi niya sila naging responsibilidad. Dati, noong sila ay nasa Stream Riverside, lahat ng mga taong ito ay nakahalukip-kip at nakatingin kapag siya ay nasa panganib. Ayaw nilang bigyan siya ng babala kahit sa pamamagitan ng simpleng voice transmission. Mapait na nadismaya si Alvin sa kanilang kawalang galang. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kinasusuklaman sila ni Alvin. Ang bawat tao ay may karapatang gumawa ng kanilang sariling mga desisyon, walang sino man ang maaaring pumilit sa kanila. Ito ay katulad ng kung paano siya nagpasya na huwag dalhin ang alinman sa mga ito palayo sa maliit na matulin na bangka. Firms. Nang makita ni Gold Tog na hindi pinapansin ni Alvin ang mga taong ito, ngumuso siya. Nagpakawala siya ng bugzo ng hangin mula sa kanyang katawan na nagtulak sa mga taong nag-aagawan paalis. Sir, willing akong magbayad ng 100 origin stones kung ilalayo mo ako. Sir, willing din po akong magbayad. Nakita ng grupo ng mga taong napilitang umatras si Gold Tog na sumakay sa miniature swift boat matapos niya silang itulak palayo. Nagsimula silang magpanik nang makita nila ang maliit na matulin na bangka na umaakyat sa himpapawid at humiwalay sa malaking matulin na bangkang sinasakyan nila.
Maraming tao ang handang gumastos ng mas maraming origin stones para makasakay sa miniature swift boat. Sa kasamaang palad, hindi nakatalikod ang miniature swift boat matapos itong humiwalay sa malaking swift boat. Naglaho ito na parang kidlat sa harap ng kanilang mga mata. Sa ilang sandali, ang mga tao sa malaking matuli na bangka ay nakasulat sa kanilang mga mukha ng kawalan ng pag-asa. Bakit niya dinala ang matanda pero hindi ako? May malungkot na nagtanong. Agad namang nataranta ang lahat dahil dito. Gayunpaman, ito ay mananatiling isang misteryo magpakailanman sa kanila. Noong nasa Stream Riverside sila, binalaan ng matanda si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, at si Alvin ay maingat na tumugon sa kanya nang walang nakapansin. Swish! Ang maliit na matuli na bangka ay pumailan lang sa kalangitan at nagpatuloy sa pagtungo sa hilaga patungo sa inner land. Ang bilis naman! Sa loob ng miniature swift boat, tinitigan ni Jack ang matuli na bangka sa ilalim ng kanyang mga paa na may gulat na ekspresyon. Hindi ako makapaniwala na ang bagay na ito ay mukhang napakahinhin, ngunit ito ay talagang napakabilis. Kung hindi ito mabilis, paano ito hahabol sa malalaking matuli na bangka? Tumango si Alvin. Si Jack ay tinamaan ng isang realisasyon. Noon lamang niya naalala na ang Gold Tog ay orihinal na isang pirata, at kadalasan ay umaasa siya sa mga maliliit na matuli na bangka na ito upang maghanap at manghuli ng kanyang biktima. Walang saysay kung ang bilis niya ay mas mabagal kaysa sa kanyang biktima. Salamat, Ginoo, muling nagpasalamat ang matanda kay Alvin. Alam niyang sa sandaling sumakay siya sa maliit na matuli na bangkang ito, makakarating siya sa inner land ng ligtas at maayos. Kung tungkol sa grupo ng mga tao kanina, malamang na mamatay sila. Walang kahit isang martial monarch sa kanila. Kung hindi sila makatagpo ng sinumang mga pirata ng Stream River, maaaring ligtas silang makarating sa inner land. Gayunpaman, tiyak na mamamatay sila kapag nakatagpo nila ang mga pirata sa kanilang paglalakbay. Senyor, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Kung hindi mo ako binalaan noong nasa Stream Riverside tayo, hindi ko nabayaran ang kabutihan mo ngayon. Walang pakialam na ngumiti si Alvin. Lahat ng bagay ay may dahilan at bunga. Talagang inaani mo ang iyong itinanam. Maswerte ako na binalaan kita noon, hinaing ng matanda. Nakaramdam pa rin siya ng matinding takot. Alam niyang kung hindi niya binalaan ang binata na nakasuot ng lila dahil sa kabaitan ng mga oras na iyon, naiwan siya sa malaking matuli na bangka at kapareho ng kapalaran ng ibang mga pasahero. Ang bilis ng miniature swift boat ay napakabilis. Ito ay malinaw na mararamdaman kapag tumingin sila sa mga ulap sa kalangitan. Wala man lang makita sa paligid. Ang Stream River ay walang katapusang nakaunat sa kanilang mga mata. Sa paglalakbay, si Alvin ay nagpatuloy muli sa paglubog ng kanyang sarili sa paglilinang. 9 Dragon's War Sovereign Technique Divine Dragon Form. 3 Nature Profundity Fragment ang mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay habang patuloy niyang inuunawa at itinaas ang kanyang Fused Profundity. Bukod dito, marami rin siyang natamo mula sa sword daw na nasa salitang sword. Ang Fused Profundity ay parang isang napakalalim na hukay. Kahit na ginamit ko ang 3 Nature Profundity Fragment para tulungan ako sa pag-unawa at pag-level up, napakabagal pa rin ng progreso. Napansin ito ni Alvin pagkaraan ng ilang sandali. Ang pag-unlad na ginawa ng Fused Profundity ay mas mabagal kumpara sa ordinaryong Monarch Profundities. Matapos maunawaan sa loob ng isang yugto ng panahon, naging sigurado si Alvin tungkol dito. Ang Fused Profundity ay may parehong puwersa sa Emperor Stage Profundity, huwag mong sabihin sa akin na mahirap intindihin ito gaya ng Emperor Stage Profundity. Sa sandaling naisip niya ito, ang kanyang puso ay napuno ng isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Inilabas niya ang Emperor Stage Wind Profundity Fragment na nakuha niya sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor dati at sinubukang unawain at itaas ang kanyang Fused Profundity, ngunit natuklasan niyang wala itong silbi. Mukhang ang Fused Profundity na ito, ang resulta ng pagsasanib ng 5 magkakaibang Monarch Stage Nature Profundities, ay kabilang pa rin sa domain ng Monarch Stage Profundity. Hindi ko ito maitataas sa pamamagitan ng paggamit ng Emperor Stage Profundity Fragment.
Ang fragment ng Emperor Stage Profundity ay nakatulong lamang sa profundity na mas mataas kaysa sa 9th level Monarch Stage Profundity. Gayunpaman, alam na alam ni Alvin na hindi na siya makakabalik ngayon. Gaano man kahirap na itaas ang fused profundity at kung paanong ang landas na pinili niya ay napuno ng mga hadlang, kailangan pa rin niya itong intindihin. Walang paraan upang siya ay bumalik dahil hindi niya maaaring paghiwalayin ang pinagsamang kalaliman. Tahimik ito sa miniature swift boat. Ang lahat ay nahuhulog sa paglinang at pag-unawa sa kanilang mga kaalaman. Tahimik na lumipas ang oras. Lumipas ang 20 araw sa isang kisap mata. Sa loob ng 20 araw na ito, ang ilang mga pirata na walang paghuhusga ay susubukan na manakawin sila paminsan-minsan. Gayunpaman, madali silang hinarap ng Gold Tog. Ang ilan ay direktang pinatay habang ang ilan ay itinapon niya sa Stream River. Sa kanilang paglalakbay, nakatagpo din sila ng 2 whirlpool, ngunit madaling na-navigate sila ng Gold Tog palayo sa mga whirlpool. Bilang pinuno ng kilalang 4 Southern River Tog sa katimugang lugar ng Stream River, ang malaking Stream River ay parang hardin ng Gold Tog. Master, nakarating na po kami. Si Alvin na nagsasaka ay ginaising ng Gold Tog. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, napansin niyang tumawid sila sa Stream River at sa wakas ay nakarating na sa Inner Land. Sunod-sunod na nagising sina Irish, Jack, at ang matanda. Swish! 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 Napagtanto na lamang nila na nakarating na sila sa Stream Riverside nang umakyat sila mula sa maliliit na matuli na bangka. Naturally, ito ang Stream Riverside sa Inner Land. Ito ang destinasyon ni Alvin at ng isa pa, ang Inner Land. Ito rin ay nasa gitna ng Cloud Continent, at maraming powerhouses dito. Ito ang Inner Land. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang paligid. Ang kalahati ay ang Stream River habang ang kalahati ay isang disyerto na umaabot hanggang sa nakikita ng kanilang mga mata. Guru, ang ari-arian ng Yin Yang Sect ay naroroon, at ang ari-arian ng Berserk Mongrel Rodent Clans Branch ay naroon mismo. Itinuro ng Gold Tog ang direksyong Hilagang Silangan bago ituro muli ang Hilagang Kanluran. Ang ari-arian ng Yin Yang Sect at ang ari-arian ng sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan ay nasa dalawang magkaibang direksyon. Ang isa ay nasa Hilagang Silangan habang ang isa ay nasa Hilagang Kanluran. Senior, we're heading northwest. Iyan ba ang direksyon na pinupuntahan mo? Tanong ni Alvin habang nakatingin sa matanda. Pupunta ako sa Hilaga. Ngumiti ang matanda at nagpaalam kay Alvin. Sir, salamat sa pag-aalaga sa akin sa buong paglalakbay na ito. Sana makita pa kita. Sigurado akong magkikita pa tayo. Tumanggaw si Alvin at ngumiti bilang tugon. Whoosh! Sa susunod na pagkakataon, lumipad ang matanda sa Hilaga at nawala sa harap ng kanilang mga mata. Tara na! Sumenya si Alvin kina Irish, Jack, at Gold Tog. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang invisible na enerhiya ang umikot sa katawan ni Irish habang inakay siya nito sa Hilagang Silangan. Whoosh! Dinala ni Alvin si Irish kasama niya nang mabilis siyang lumipad. Ang kanyang buong pagkatao ay tila naging isang 5 kulay na dambuhalang espada na hindi nagtagal ay nawala sa abot tanaw sa Hilagang Silangan na direksyon. Tara na! Sa likod nila, nagtaas ng kamay si Gold Tog at dinala rin si Jack. Ang kanilang destinasyon ay ang ari-arian ng sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan. 1141. Mula noong ilang 10,000 taon na ang nakalilipas, pagkatapos mamatay ang Berserk Mongrel Rodent Clan kasama ang Golden Hellhound Clan, ang natitira lamang ay isang sangay sa bawat clan. Nabuhay ang sangay hanggang ngayon. Gayunpaman, upang makabangon mula sa labanan, natutunan nilang itago ang kanilang sarili sa harap ng iba. Noong panahong iyon, napakaraming kaaway nila. Kung ipinalam na may nakaligtas na sangay, maraming tao ang darating at atakihin sila ng pag-ulo-gulo. Nagawa ng Berserk Mongrel Rodent Clan na itago ang kanilang pag-iral sa panahon ng kanilang paggaling. Marahil, ang Golden Hellhound Clan ay tunay na mortal na kaaway ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Isang sangay ang nakaligtas sa huli habang ang una ay naiwan din na may isang sangay.
Mula noon, ang dalawang sangay mula sa magkabilang angkan ay palaging nag-aaway sa isa't isa. Sila ay mahusay na tugma sa lakas at lumaban para sa isa pang 20,000 taon. Hanggang sa nakalipas na 100 taon, ang isang monarch powerhouse sa Berserk Mongrel Rodent Clan ay nakakuha ng Heavenly Jewel na puno ng nature energy. Nagawa niyang itaas ang nature profundity na naintindihan niya ng ilang antas na mas mataas sa tulong nitong Heavenly Jewel. Dahil sa kadahilanang ito, ang walang katiyakan na balanse sa pagitan ng dalawang angkan ay nawasak. Ang Berserk Mongrel Rodent Clan na pinamumunuan ng powerhouse na iyon ay nilipol ang Golden Hellhound Clan. Natural, akala nila ay tuluyan na nilang nilipol ang Golden Hellhound Clan. Hindi nila alam, isang Golden Hellhound puppy ang nakaligtas habang abala sila sa paglipol sa Golden Hellhound Clan. Bukod dito, ang Golden Hellhound puppy ay nagtataglay din ng lakas na hindi bababa sa kasalukuyang dalawang pinakamalakas na Imperial Lords ng Berserk Mongrel Rodent Clan sa pamamagitan ng matinding pagsusumikap. Ang ari-arian ng sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan ay matatagpuan sa isang madilim na latian. Ang mga hayop na demonyong uri ng daga ay orihinal na hindi gusto ng liwanag. Mas pinili nilang magtago sa dilim dahil ang dilim ay nagbigay sa kanila ng katiwasayan. Gold Thug, halika dito. Sa kasalukuyan, may ilang mga nanghihimasok na lumitaw sa sulok ng malawak na estate ng sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Pumunta sila rito sa patnubay ng isang matandang nakasuot ng gintong damit. Ang taong sumenya sa matandang nakasuot ng gininto ang lalaki ay walang iba kundi isang binata na nakasuot ng lila na sumusunod sa likuran. Opo, Guro. Magalang na tugon ng lalaking nakasuot ng gintong damit sa binata na nakasuot ng lila. Ang mga nanghihimasok sa latian, iyon din ang tirahan ng Berserk Mongrel Rodent Clan, ay walang iba kundi si Alvin at ang iba pa. Nagulat si Alvin at ang iba pa sa paraan ng paggalaw ni Gold Thug dito na parang naglalakad sa sarili niyang hardin. Master, nariyan na. Nagpatuloy ang Gold Thug sa pangunguna at lumipad patungo sa gitna ng swamp area, hindi siya nag-abalang itago ang kanyang presensya. Sigurado ka ba na hindi namin gisingin at alertuhan ang kalaban sa pamamagitan ng pagpasok ng ganito? Tanong ni Alvin na nakakunot ang noo. Relax, Master, sagot ni Gold Thug habang nagpatuloy siya. Sino kayong mga tao? Ilang sandali pa, biglang umalangaw-ngaw ang sigaw mula sa latian sa di kalayuan. Kasabay ng boses, ilang maliliit na itim na tuldok ang lumitaw at lumaki ng palaki bago si Alvin at ang iba pa. Gayunpaman, ang mga maliliit na tuldok ay hindi masyadong lumaki kahit na dumating sila bago si Alvin at ang iba pa. Ang lumitaw sa kanilang mga mata ay 7 mongrel rodent type na demonyong hayop na medyo mas malaki kaysa sa mga ordinaryong daga. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pulang-pula. Nakaawang mongrel rodents. Nakilala ni Alvin ang 7 uri ng daga na demonyong hayop sa isang sulyap lamang. Sila ay ganap na magkapareho sa Berserk Mongrel Rodent sa memorya ng Rebirth Martial Emperor. Sa sandaling naging alerto sina Alvin, Irish, at Jack at akmang gagawa ng kanilang hakbang, sumirit si Gold Thug, "How dare you little things act so uncontrolled in front of me?" Ang kanyang boses na naglalaman ng kanyang kapangyarihan at prestihiyo ay kumalat sa malayong distansya. Boom! Kasabay nito, nagpakawala si Gold Thug ng malakas na bugzo ng hangin mula sa kanyang katawan at pinalipad pabalik ang 7 Berserk Mongrel Rodent. Gayunpaman, hindi itinuloy ng Gold Thug ang tagumpay. Tumayo siya sa parehong lugar at itinaas ang isang kamay na may hawak na order token. Ang order token ay inukit ng sobrang komplikado at sinaunang mga striations. Sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ang guhit na nabuo sa pamamagitan ng mga striations ay isang hayop na demonyong uri ng daga. Si Alvin at ang dalawa pa ay labis na nalito. Ikatlong Imperial Lord. Ang mga mata ng 7 Berserk Mongrel Rodent na pinalipad pabalik ay naging mas pula, at malapit na nilang ipatawag ang kanilang mga angkan. Gayunpaman, lahat sila ay lumuhad sa kalangitan sa paraang napakatao sa sandaling makita nila ang order token sa kamay ni Gold Thug. Habang nakaluhod sila sa langit, bahagyang nanginginig ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Patawarin mo kami, Third Imperial Lord.
Hindi namin alam na ikaw iyon, sabi ng isa sa berserk mongrel rodent na may nanginginig na boses. Patawarin mo sana kami, Third Imperial Lord, humiling din ng tawad ang dalawa pang berserk mongrel rodent. Nagsalita silang lahat na may nanginginig na boses. Scram! Sumigaw si Gold Tog. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang lumiligid na enerhiya ang lumabas at pinadala ang 7 berserk mongrel rodent na hindi pa nakapasok sa void transformation stage ay lumipad muli. Gamaan ang pakiramdam ng 7 berserk mongrel rodents nang tumakas sila. Ilang sandali, nanambalik ang katahimikan ng latian. Pagkaalis ng 7 berserk mongrel rodents, ang Gold Tog na mukhang kahangahangang sandali lang ang nakalipas ay magalang na tumayo sa gilid at mapagpakumbaba na yumuko kay Alvin. Sinenyasan niya itong umusad. Master, dito po kayo. Gayunpaman, si Alvin ay walang intensyon na sumulong. Gold Tog, anong nangyari kanina? Bakit Third Imperial Lord, ang tawag nila sayo? Nagtataka na tanong ni Alvin. Nakita niyang kakaiba ang eksena kanina. Bilang isang Golden Hellhound, Gold Tog dapat ang mortal na kaaway ng berserk mongrel rodent clan, tama ba? Bakit lumuhad kaagad ang 7 berserk mongrel rodent at magalang na tinawag ang Gold Tog bilang Third Imperial Lord, sa sandaling makita nila ang order token sa kamay ng Gold Tog? Naguguluhan si Alvin. Hindi lang siya, maging sina Irish at Jack ay mukhang tuliro. Si Jack, partikular, ay nalilito, maging ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi pa rin nawawala. Ang eksena ng 7 berserk mongrel rodent na magalang na yumuko sa Gold Tog ay nagbigay sa kanya ng malaking pagkabigla. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Hindi ba sinabi niyang master na mortal na magkaaway ang Golden Hellhounds at ang berserk mongrel rodents? Si Jack ay ganap na nawala. Guru, sa mata ng lahat ng berserk mongrel rodents sa sangay ng berserk mongrel rodent clan, ang Golden Hellhounds ay isang bagay ng nakaraan. Kami ay kasaysayan, isang bagay na wala na, dahan-daang ang paliwanag ni Gold Tog bilang tugon sa tanong ni Alvin. Sinasabi mo bang hindi nila alam ang identity mo? Si Alvin ay hindi tanga. Naunawaan niya ang pinagbabatayan ng kahulugan sa mga salita ni Gold Tog. Matalino ka, Master. Tumango si Gold Tog at nagpatuloy sa pagsuyo kay Alvin. Don't mention that. Explain. Bakit lumuhad ang 7 berserk mongrel rodents at tinawag kang Third Imperial Lord, or something nung nakita kanilang hawak ang order token? Si Alvin ay kakaibang tumingin kay Gold Tog. Huwag mong sabihin sa akin na ninakaw mo talaga ang token na iyon mula sa isa sa mga miyembro ng royal family ng berserk mongrel rodent clan. Ang pamilya ng Imperial ay iginagalang sa berserk mongrel rodent clan. Ang susunod sa linya pagkatapos ng Imperial family ay ang Royal family. Ang Royal family ay malapit na nauugnay sa Imperial family at karaniwang ipinanganak mula sa unyon sa pagitan ng isang Imperial family member at isang non-Imperial family member. Gayunpaman, napanatili pa rin nila ang mataas na posisyon sa sangay ng berserk mongrel rodent clan. Ang ilan sa mga miyembro ng royal family ay mga kapatid din ng pinuno ng sangay ng berserk mongrel rodent clan mula sa parehong ina. Dahil sa kadahilanang ito, medyo normal para sa mga miyembro ng royal family na tawaging Third Imperial Lord o isang bagay. Siyempre hindi. Umiling si Gold Tog at hinawakan ang order token sa kanyang kamay. Master, itong order token na nasa kamay ko ay sarili ko. To be more precise, it was given to me by the 2 Imperial Lords of the Berserk Mongrel Rodent Clan. Ano? Kailangang aminin ni Alvin na ang sagot ni Gold Tog ay lubos na nagulat sa kanya. Nagulat din sina Irish at Jack. Hindi mo ba sila kaaway? Bakit kanila bibigyan ng ganyan? Naguguluhan na tanong ni Jack. Alam kong kaaway ko sila, pero hindi ibig sabihin na alam nilang kalaban nila ako. May kumikinang sa mga mata ni Gold Tog habang ipinapaliwanag niya kay Alvin at sa dalawa pa na nakatingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Noon, gumawa ako ng pagkakataon at pumasok sa estate ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Sa oras na iyon, tinulungan ko silang malutas ang isang problema.
At dahil ang lakas na ipinakita ko ay hindi gaanong mababa sa dalawang miyembro ng pamilyang Berserk Mongrel, nakuha ko ang pagtanggap ng mga miyembro ng pamilyang Berserk Mongrel. It was pretty funny actually. That time, pilit akong kinaladkad nila para mag-pledge ng Oath of Brotherhood para maging sworn brother nila dahil sa hindi ko sila matatalo kapag naging Berserk mode, naging third brother silang dalawa so for the time being the brothers, they're the brothers, siya ang magiging nag-iisang kuya, at ang isa ay magiging pangalawang kapatid. Gumapang ang isang panunuya sa gilid ng bibig ni Gold Tog nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Naging sworn brothers kayo sa kanila. Si Jack ay lubos na nabigla. Ito ay isang formalidad lamang. Sa huli, nakita ko ang dahilan kung bakit gusto nilang mangako ng kapatiran sa akin. Ito ay dahil gusto nilang tulungan ko sila sa isang bagay. Noong una, sinabi nila sa akin na hindi ito magiging delikado. Gayunpaman, muntik na akong mawala ng buhay dahil doon, galit na sigaw ni Gold Tog nang makarating sa bahaging ito ng pangungusap. Sa totoo lang, ang mga Berserk Mongrel rodents ay lahat ng kasuklam-suklam, walang kahihiyan na mga bagay, tulad ng naitala sa mga journal sa aming angkan. Gusto pa rin nila akong gamitin pagkatapos noon kaya umalis ako nang walang sabi-sabi sa huli. Ang dahilan kung bakit ako pumunta dito, sa simula, ay upang malaman ang higit pa tungkol sa kanila. Kapag nalaman ko kung ano ang kailangan ko, pinili kong umalis. Sa pagtingin sa order token sa kanyang kamay, nagpatuloy ang Gold Tog, itong order token ay ibinigay sa akin matapos akong muntik nang mawala ng buhay dahil sa kanila. Ito ay isang magandang tunog na titulo na ibinigay sa akin, isang posisyon na nasa ibaba lamang nila sa Berserk Mongrel Rodent Clan. Nang marinig ang mga salita ni Gold Tog, si Alvin at ang dalawa pa ay natama ng matinding realisasyon. Kaya iyon ang nangyari. Kaya sa tulong nitong order token, makikilala natin ang dalawang miyembro ng Imperial Family ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Jack. Oo. Tumango si Gold Tog habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Masayang-masaya sila kung malalaman nilang nakabalik na ako. Sa paningin nila, isa akong makapangyarihang pawn, at matutulungan ko sila sa maraming bagay na hindi sila matutulungan ng kanilang mga angkan. Isang pahiwatig ng layunin ng pagpatay ang maririnig sa mga salita ni Gold Tog. 1142. Mukhang nakatagpo ng isang malaking panganib ang Gold Tog at muntik nang mamatay noong nakaraan. Kung hindi siya magagalit, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Gayunpaman, natuwa siya sa sandaling nalaman niyang malapit na niyang makilala ang dalawang Berserk Mongrel Rodent Clans Imperials. Nangangahulugan ito na mabilis niyang haharapin ang usapin. Pagkatapos niyang makuha ang Heavenly Jewel, susugod siya kaagad sa estate ng Yin Yang Sect. Tara na. Sinenyasan sila ni Alvin. Pinangunahan ni Gold Tog ang grupo at pumasok sa malalim na latian. Dito natipon ang Imperial at Royal Family ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Ang mga Imperial at Royals ng Berserk Mongrel Rodent Clan ay maaaring mag-transform sa mga tao. Dahil dito, ang kanilang tirahan ay isang gusaling gawa sa kahoy. Bagaman ang material na ginawa mula sa ay simple, ito ay Katanji Tangi. Ikatlong Imperial Lord. Ikatlong Imperial Lord. Sa kanilang paglalakbay, ang Berserk Mongrel Rodents na nakakita ng order token sa kamay ni Gold Tog ay isa-isang lumuhad sa kanyang harapan upang ipakita ang kanilang paggalang. Sumunod si Alvin at ang dalawa pa mula sa likuran. Nang makarating sila sa gitna ng latian, nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Ang Katanji tanging kahoy na gusali sa harap nila ay kahanga-hanga. Para silang dinala sa ibang mundo. Oh! At iniisip ko kung sino ito. Sa lumalabas, bumalik na ang ating Third Imperial Lord. Isang mapanuksong boses ang umalangaw-ngaw sa hangin pagkatapos. Tumingin si Alvin sa pinanggalingan ng boses. Ito ay isang medyo may edad na lalaki na naglalakad palabas ng kahoy na gusali. Puno ng paghamak ang kanyang tingin nang tumingin siya kay Gold Tog. 8th level Void Transformation Stage. Noong una ay inakala ni Alvin na ang taong ito ay kailangang maging makapangyarihan dahil nang ahas siyang kutsain si Gold Tog.
Gayunpaman, isa lamang siyang 8th level void transformation martial artist. Tumaas ang isang kilay ni Alvin at curious na tinanong si Gold Tog, isang miyembro ng royal family ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Oo, Master. Tumango si Gold Tog bilang tugon. Huminto siya para tingnan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nanlilibak sa kanya ng malamig na mga mata. Sa Berserk Mongrel Rodent Clan, siya ang mongrel rodent na pinakaayaw ko bukod sa dalawa pang lalaki. Natural, alam ni Alvin kung sino ang iba pang dalawang lalaki na binanggit ni Gold Tog. Walang iba kundi ang dalawang Imperial mula sa sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan na muntik nang magpadala ng Gold Tog para makipagkita sa kanyang gumawa. Sila ang kanyang sinumpaang mga kaaway. Hahaha. Gold Tog. I can't believe submitted to someone. This is a wonderful news. I'm looking forward sa mga ekspresyon na gagawin ng dalawang Imperial kapag nalaman nila ang tungkol dito. Mapanuksong tumawa ang nasa katanghaliang gulang. Perg. Gayunpaman, maya-maya'y tumigil ang kanyang pagtawa. Ito ay dahil biglang lumitaw ang isang madugong butas sa kanyang lalamunan. Ang butas ay kakilakilabot at madyugo. Ang sariwang dugo ay patuloy na umaagos mula rito. Sa huli, bumagsak siya at huminto sa paghinga. Dahil galit na galit ka sa kanya, patatahimikin ko na lang siya magpakailanman, mahinahong sabi ni Alvin habang nakataas ang kanang braso. Naningkit agad ang mga mata ni Gold Tog. Kanina, ang narinig lang niya ay ang tunog ng sipol ng espada na agad na nawala nang lumitaw ito. Hindi man lang niya naabutan ang galaw ng kanyang master, ngunit itong miyembro ng Berserk Mongrel Rodent Clan's royal family na kinaiinisan niya ay namatay ng ganoon lang. Master, lumakas na naman ang iyong lakas. Agad na nagningning ang mga mata ni Gold Tog. Sa susunod na pagkakataon, isang masamang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig habang ang kanyang figure ay lumipad palabas na kasing bilis ng hangin. Sa pagtaas ng kanyang kamay, may lumitaw na 3 talampakang talam sa kanyang mga kamay. Ito ay walang iba kundi ang kanyang grade 1 spirit sword. Swish! 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 Sa isang pitik ng kanyang kamay, parang lumalangoy na dragon ang espada sa kamay ni Gold Tog. Ang mga bakas ng liwanag ng espada ay nawala, at ang lahat ng mga kahoy na gusali sa harap ng kanilang mga mata ay gumuho pagkatapos. Bukod sa mga gumuhong kahoy na gusali, maraming mga figure ang nakahiga sa isang pool ng dugo pati na rin. Ito ang halos lahat ng miyembro ng royal family ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Gold Tog. Baliw ka ba? Naturally, mayroon ding ilang miyembro ng royal family ng Berserk Mongrel Rodent Clan na medyo maganda ang cultivation base kaya nakatakas sila sa kalamidad na ito. Nang bumalik sila sa kanilang katinoan at tumingin sa taong umatake sa kanila, bumungad sa kanila ang takot. Masyado silang pamilyar sa taong nasa harapan nila. Iyon ay ang pangatlong kapatid, ang sinumpaang kapatid ng dalawang Imperial. Sa kanilang Berserk Mongrel Rodent Clan, maliban sa Berserk Mongrel Rodents na ipinanganak na may mababang linya ng dugo, walang sinuman sa mga miyembro ng marangal na royal family ang kumilala sa taong ito. Akala nila na baliw na siya nang makita nila kung paano nang ahas ang taong ito na patayin ang mga miyembro ng royal family. Hindi ba siya natakot na masaktan ng Imperial family? Pagkatapos ng lahat, ang ugat na pundasyon ng kanilang Berserk Mongrel Rodent Clan ay nasa royal family. Tanging ang pagsasama sa pagitan ng mga miyembro ng royal family o ang unyon sa pagitan ng isang royal at imperial na mga miyembro ng pamilya ang maaaring makabuo ng isang bagong henerasyon ng mga miyembro ng pamilya ng imperial. Mamatay. Gayunpaman, ang sagot na nakuha ng mga miyembro ng branch ng Berserk Mongrel Rodent Clan's royal family ay isang espada na tumangay ng kasing bilis ng kidlat. Sa tuwing lalabas ang tunog ng sipol ng espada, agad itong mawawala. Ang tunog ng sipol ng espada ay parang talisman ng voodoo. Sa tuwing tumutunog ito, may isang miyembro mula sa royal family ng Berserk Mongrel Rodent Clan na namatay. Boom! Marami sa mga miyembro ng royal family ang nagpunta sa Berserk mode upang itaas ang kanilang lakas. Gayunpaman, pinatay pa rin sila sa pamamagitan ng isang hiwa ng espada ng Gold Tog. So ito ay Berserk.
Bagamat alam ni Alvin ang tungkol sa kakayahan ng berserk mongrel rodent sa pamamagitan ng alaala ng Rebirth Martial Emperor, nagulat pa rin siya nang masaksihan niya ito ng sarili niyang mga mata. Sa sandaling ang berserk mongrel rodents ay pumasok sa berserk mode, bukod sa kanilang origin energies na magsasama sa mga konsepto sa kanilang mga katawan, isang layer ng crimson light ang lilito. Ang kanilang lakas ay lubos na pinahusay sa sandaling pumasok sila sa berserk mode. Gayunpaman, ang kanilang tulong mula sa berserk ay medyo maliit. Nakuha lamang nila ang lakas ng ilang daang mga sinaunang may sungay na dragon sa karamihan. Ang ganitong pagpapahusay ay wala sa harap ng gold tog nitong Demon Monarch. Di nagtagal, nabuo ang isang madugong ilog sa gitna ng ari-arian ng berserk mongrel rodent clan. Gold Thug, how dare you? Gold Thug, hinahanap mo si kamatayan. Napuno ng madugong amoy ang hangin, at ang lahat ng berserk mongrel rodent sa lugar ng latian ay nabalisa nang maamoy nila ang madugong pabango. Ang mga tunay na master ay sa wakas ay nagpakita na. Dalawang payat na matandang lalaki, na para bang mga buto na nakabalot lamang sa balat, ay lumitaw ng magkatabi. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa isang pulang-pula na liwanag habang ang kanilang mga katawan ay naglabas ng isang nakakalusong aura. Ang aura ay napuno ng galit, layuning pagpatay, at kalupitan. Sa pagitan ng dalawang matandang lalaki, ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na damit habang ang isa naman ay nakasuot ng kulay abong damit. Agad na napako ang kanilang mga mata kay Gold Tog nang lumitaw sila. Whoosh! 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 Samantala, nagtipon dito ang berserk mongrel rodents mula sa bawat sulok ng latian. Tuluyan na silang natigilan nang makita ang mga bangkay ng mga miyembro ng royal family na nagkalat sa lupa. Sino ang gumawa nito? Maya-maya pa ay nakuha na nila ang kanilang sagot. Ginawa ito ng ikatlong Imperial Lord. Goodness! Bakit ginawa ito ng Third Imperial Lord? Ito ay katulad ng pagpatay sa mga inapo ng ating berserk mongrel rodent clan. Ayaw na ba niyang mabuhay? Bagamat maraming berserk mongrel rodents na nanunood sa gilid, wala ni isa sa kanila ang may balak na kumilos. Alam nila na ito ay walang kabuluhan. Ang lakas ng ikatlong Imperial Lord na ito ay halos kapantay ng dalawang Imperial. Hindi siya isang taong makakalaban nila. Hindi pa sila nakakatuntong sa Void Transformation Stage at hindi man lang nagtataglay ng lakas para mag-transform bilang tao. Ha 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 ha. Nagpakita na rin kayong dalawang matanda, ha? Natawa si Gold Tog nang makita ang mga matatandang lalaki na nakasuot ng kulay abo at nakaitim. Ang kanyang pagtawa ay puno ng kahalayan at pananabik. Malamig na kumikinang ang mga mata ng matandang nakasuot ng kulay abo. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at nagtanong sa malalim na boses, Gold Tog, bakit mo ito gagawin? Bakit? Napakahusay na tanong. Sa sandaling ang mga salita ng matanda na nakasuot ng kulay abo ay lumabas sa kanyang bibig, ang pagtawa ni Gold Tog ay tumigil. Sa isang malakas na sigaw, isang nakasisilaw na gintong liwanag ang tumaas mula sa kanyang katawan, na pinilit ang lahat ng berserk mongrel rodent na nasa eksena ay duling ang kanilang mga mata. Nang imulat nila ang kanilang mga mata, hindi nila napigil ang manginig. Agad namang nanlamig ang dagwang pula nilang mga mata. Ano ang kanilang nasaksihan? Isang golden hound na may itim na sungay na katulad ng mga unicorn sa ulo nito ang lumitaw sa kanilang mga mata. Hindi sila pamilyar sa mahusay na asong ito. Kaya ikaw na talaga ang natitirang kasamaan mula sa Golden Hellhound clan. Ang tatlong tao ba sa likod mo, ang iyong mga katulong, pati na rin ang mga natitirang kasamaan mula sa Golden Hellhound clan? Malamig na tanong ng lalaking nakasuot ng itim habang nakapikit ang dagwang mga mata. Iilan lang sa inyo. Sa tingin mo magagawa mo ang lahat para. Ngumisi ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Gayunpaman, huminto siya sa kalagitnaan bago niya natapos ang kanyang mga salita. Walang hamarang sa kanya. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita ng kusa. Walang nakakaalam kung kailan ngunit isang lilang figure ang biglang lumitaw sa tabi ng matanda na nakasuot ng kulay abo na parang multo. Isang binata na nakasuot ng purple ang nakatayo sa harap ng matandang lalaki na nakasuot ng kulay abo.
Ang talim na may 3 talampakang haba sa kanyang kamay ay tumagos na sa lalamunan ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Swish! Sa isang pitik ng talim na may 3 talampakan ang haba, isang tunog ng laslas ang umalangaw-ngaw sa hangin nang maputol ang ulo ng matanda na may kulay abong damit sa kanyang katawan. Whoosh! Isang minuto bago tumigil sa pagsasalita ang matandang nakasuot ng kulay abo, ang matandang nakasuot ng itim na katabi ay umiwas sa gilid sa di kalayuan na parang kidlat ng itim. Sino ka? Namutla ang mukha ng matandang nakasuot ng itim, at bakas ng pangamba ang lalim ng kanyang mga mata nang tingnan niya ang lilang figure sa kanyang harapan. Bagamat medyo palihim ang pag-atake ng kanyang kalaban, ang katotohanang nagawa niyang lapitan ang mga miyembro ng Imperial Family at mapatay ang isa sa kanila ay nangangahulugan na ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot. Ang lakas na taglay niya ay mas malakas kaysa sa kanila o hindi bababasa, mas malakas kaysa sa kanila bago nila ginamit ang Berserk. Boom! Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang origin energy na gumulong sa katawan ng matandang lalaki na nakaitim na nakasuot ay nag-transform sa malagatas na apoy. Sa pag-angat nito, ang kalaliman ay sumunod na parang anino. Higit pa rito, isang pulang-pulang liwanag ang bumungad mula sa kanyang katawan at bumalot sa kanyang buong pagkatao, na tila mas matangkad siya ng ilang pulgada. Ito ang kakayahan ng Berserk Mongrel Rodent Clan. May hawak siyang saber sa kamay. Ang sable ay balingkinitan at nababalot ng ilaw. Ang kanyang origin energy na sumanib sa kanyang profundity ay madaling sumanib dito. Whoosh! Saglit, ang Heaven and Earth energy ay umikot sa itaas ng langit at natipon sa Heaven and Earth phenomenon. Sa wakas ay nabuo ng Heaven and Earth phenomenon ang mga silhouette ng 3 sinaunang itim na dragon na umiikot habang sila ay bumababa. Nakakatakot ang hitsura nila dahil naging dahilan ng pagdilim ng orihinal na madilim na latian. Tiyang lakas ng ika-3 sinaunang itim na dragon. Paano ito posible? Sa sandaling makita ni Gold Thug ang mga silhouette ng 3 sinaunang itim na dragon sa itaas ng ulo ng matandang lalaki na nakasuot ng itim, agad siyang namutla. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkabigla at hindi makapaniwala. 11:43 Sa naalala ni Gold Thug, ang lakas niya ay kapantay ng matandang nakaitim kung hindi niya gagamitin ang Berserk. Nang ilabas ng Gold Thug ang kanyang buong kapangyarihan, maaari niyang pakilusan ang lakas ng 2 sinaunang itim na dragon na may karagdagang 5,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang kanyang karanasan at diskarte sa pakikipaglaban ay higit na mas mahusay kaysa sa matanda na nakasuot ng itim dahil sa kanyang mga aktibidad bilang isang pirata sa katimugang lugar ng Stream River. Dahil sa kadahilanang ito, sa mga tuntunin ng lakas, napanalunan niya ng isang antas ang matandang nakasuot ng itim. Gayunpaman, sa sandaling ang matandang nakasuot ng itim na lalaki ay pumasok sa Berserk mode, mayroon siyang karagdagang lakas ng 3,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Nangangahulugan iyon na taglay niya ang lakas ng 2 sinaunang itim na dragon at 8,000 sinaunang sungay na dragon sa kabuuan. Ang pagkakaiba ng lakas ng 3,000 sinaunang may sungay na dragon ay naging walang silbi sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban at diskarte. Crush! Madudurog na talaga siya. Ang nakaitim na matandang lalaki sa Berserk mode ay maaaring durugan siya ng husto. Gayunpaman, hindi niya inaasahan sa susunod na makaharap niya ang lalaking nakaitim na nakasuot ng itim, ang lakas niya ay tumaas sa ganoong antas. Pagkatapos niyang gumamit ng Berserk, ang lakas niya ay 2,000 sinaunang may sungay na dragon na higit pa kumpara noong nakaraan. Narinig ng matandang nakasuot ng itim ang bulalas ni Gold Thug at agad na tumingin sa kanya bago siya nagtanong ng masama, "Gold Thug, sa tingin mo ba mananatili ako sa kapareho mong lugar?" Pagkatapos niyang kausapin si Gold Thug, agad siyang napalingon sa binata na naka-purple na nakatayo sa malapit. Napuno ng malamig na pagpatay ang kanyang tingin. "Mamamatay ka." Sumirit ang matandang nakaitim na nakasuot habang nakatitig kay Alvin. Napakalamig ng boses niya, para bang galing ito sa isang butas ng lasaw. "Gusto mo ba akong mamatay?" "Well, tingnan natin kung kaya mo o hindi." Bagamat ang matandang nakasuot ng itim na lalaki ay may 3 silhouette ng sinaunang itim na mga dragon sa itaas ng kanyang ulo, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Alvin habang walang takot siyang tumingin sa mga mata ng kabilang partido.
Master, tutulungan kita. Sa sandaling ito, lumipad ang Gold Tog at tumayo sa tabi ni Alvin bago tinitigan ng diretso ang matandang nakaitim na nakasuot. Siya ang tanging Imperial na natitira sa sangay ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Bagamat alam niyang malakas ang kanyang guro at kayang pakilusan ang lakas ng 2 sinaunang itim na dragon at 8,000 sinaunang sungay na dragon nang ilabas niya ang kanyang buong kapangyarihan, ang lakas na pinakawala ng matanda na nakasuot ng itim ay 2,000 sinaunang sungay na dragon na higit pa sa kanyang guro. Pambihira ang husay sa espada ng kanyang guro, ngunit malamang na hindi siya makakapareha ng matandang nakaitim na nakasuot dahil may malaking agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Walang dapat ikabahala ang matandang ito, sabi ni Alvin kay Gold Tog. Nilinaw ng kanyang mga salita na kaya niyang harapin ang matandang nakasuot ng itim na lalaki nang walang tulong ng Gold Tog. Master. Nang marinig ito, nag-aalalang tumingin si Gold Tog kay Alvin. Relax. Ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Puno ng kumpiyansa ang mga mata niya. Sige. Matapos huminga ng malalim, tumango si Gold Tog. Pinili niyang maniwala kay Alvin. Sa susunod na pagkakataon, ang kanyang katawan ay kumikislap na tila siya ay nag-transform sa isang kidlat at tumangay sa grupo ng Berserk Mongrel Rodent sa gilid. Whoosh! 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 Pagkatapos niyang muling mag-transform bilang tao, hinawakan niya ang kanyang espada. Sa tuwing lalaslas siya gamit ang kanyang espada, madali siyang makakapatay ng ilang Berserk Mongrel Rodents. Ang espada sa kanyang kamay ay parang karit ng Grim Reaper. Sa isang kisap lang ng mata, maraming Berserk Mongrel Rodents ang namatay sa kanyang mga kamay. Ang mga Berserk Mongrel Rodent na ito ay hindi pa nakakapasok sa Void Transformation Stage. Para silang mga langgam sa harap ni Gold Tog na nasa 6th level Demon Monarch Stage. Ni isang suntok ay hindi nila nakayanan. Tumakas ka! Tumakas ka! Sa harap ng one-sided massacre na ito, nagkalat ang grupo ng Berserk Mongrel Rodent sa buong lugar. Tulungan ang Gold Tog. Sa sandaling ito, ang boses ni Alvin ay pumasok sa tainga ni Irish at Jack. Parang nakatanggap lang sila ng order, nagsimula na silang kumilos. Tinulungan nila ang Gold Tog na patayin ang Berserk Mongrel Rodents na tumatakas sa lahat ng dako. Isa itong one-sided massacre. Bumagsak ang mga katawan ng Berserk Mongrel Rodents na tila bumubuhos ang ulan sa mga lugar na nadaanan nilang dalawa. Mamatay. Nang makita ng matandang nakasuot ng itim ang madugong eksenang ito, ang kanyang pulang-pula na mga mata ay napuno ng layuning pumatay. Malakas siyang sumigaw habang sinisingil niya si Alvin. Bagamat first move pa lang niya, nailabas na niya ang buong kapangyarihan niya. Whoosh! Isang welga na naglalaman ng lakas ng 3 sinaunang itim na dragon na nagmamadaling sumugod kay Alvin na parang anino. Para bang sinusubukan niyang patayin si Alvin sa isang suntok para makapunta siya sa pagliligtas sa kanyang mga angkan. Napangisi si Alvin sa paghamak sa mukha ng nagbabantang pag-atake ng matandang nakasuot ng itim. Sa susunod na sandali, pinitik niya ang 3 talampakang haba na talim sa kanyang kamay at sinalubong ang paparating na pag-atake. Boom! Sa sandaling ito, isang 5 kulay na enerhiya ang tumaas mula sa katawan ni Alvin. Nang lumitaw ang 5 kulay na enerhiya, nag-transform ito sa hugis ng isang espada. Ginawa nito si Alvin na parang isang dambuhalang 5 kulay na espada. Whoosh! Swish! Ang isang sable at isang espada ay marahas na nagsalubong. Pareho silang hindi nagpapigil. Ang welga ng matandang nakasuot ng itim na binalot ng pulang ilaw ay naglalaman ng lakas ng 3 sinaunang itim na dragon. Isang malupit na aura ang dumaan sa mga lugar kung saan siya naglaslas ng kanyang espada. Ang mga alon ng hangin ay gumulong at gumalaw habang ang mga bugzo ng bagyo ay humampas. Kitang-kita ang mga marka ng sable sa mga patay na puno sa latian. Bagamat ang talim na may 3 talampakang haba sa kamay ni Alvin ay pinakawalan pagkaraang tamaan ng kalaban, hindi talaga siya dehado. Ang lumiligid na enerhiya mula sa kanyang katawan ay patuloy na inilalabas sa mga alon. Ang enerhiya mula sa kanyang katawan ay nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Ang mga airwaves ay gumalaw at lumikha ng isang gulo ng mga bagyo.
Umihip ang hangin sa kanya, dahilan para mag-flutter ang kanyang damit. Siya ay isang pangitain ng biyaya at kagandahan. Dahil sa unang nakatama ang kanyang kalaban, mabilis na pinakawala ng enerhiya mula sa talim na may haba na 3 talampakan. Matapos itong makipagsagupaan sa sable sa kamay ng matandang nakasuot ng itim, bumagsak ito sa isang hindi magandang posisyon. Pinilit ng matandang nakasuot ng itim si Alvin na umatras ng 2 hakbang na may isang laslas. Ngumisi siya. Isa ka lang mantes na pinipigilan ang isang kalisya. Matapos kutsain si Alvin, ang matandang nakasuot ng itim na lalaki ay patuloy na itinulak ang kanyang sable pasulong habang sinusubukan niyang basagin ang 3 talampakang talam sa kamay ni Alvin at hiniwa siya sa kalahati. Gayunpaman, hindi nagtagal ay namutla ang kanyang mukha. Natuklasan niya na ang enerhiya mula sa 3 talampakang haba na talam sa kamay ng binata na nakasuot ng lila ay patuloy na lumalaki na tila walang katapusan. Patuloy itong bumagsak sa kanyang enerhiya na parang mga alon mula sa dagat. Pinilit siya nito ng husto. Boom! Sa wakas, naramdaman niya ang enerhiya mula sa 3 talampakang haba ng talam sa kamay ng kabilang partido na biglang pumutok at durog sa sarili niyang enerhiya. Ang enerhiya ay sumabog ng biglaan at napakabilis na wala siyang oras upang mag-react. Nang makabalik siya sa katinoan, isang kislap lang ang nakita niya sa harap ng kanyang mga mata. Nakita niya ang heaven and earth phenomenon na natipon sa itaas ng ulo ng kanyang kalaban. Nanlaki agad ang mata niya. Ito rin ang nakatadhana na maging huling pagpapahayag niya sa buhay. Nang makita niya ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng binata na nakasuot ng lila, isang maliit na linya ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Patuloy na kumalat ang linya at naging duguan. Snap! Nagsimulang mahati sa 2 ang katawan ng matanda na nakasuot ng itim. Boom! Bago tuluyang nahati ang katawan ng matanda sa 2, binalot siya ng gumugulong na 5 kulay na enerhiya at naging alabok. Walang ibang mga paraan na mas kakilakilabot kaysa dito upang mamatay. Whoosh! Isang simoy ng hangin ang dumaan, at ang naiwan na lang ay ang binata na nakasuot ng lila. Ang kanyang mukha ay kalmado at maaliwalas habang ang kanyang kulay ube na damit ay bahagyang lumipad sa hangin. Matagal nang nawala ang espada sa kanyang kamay. Ang binata na nakasuot ng purple ay walang iba kundi si Alvin. Bumantong hininga siya, talagang hindi nagsisinungaling ang Sword Saint Berting na iyon. Bahagya kong kiskisan ang ibabaw ng sword daw na naiwan niya, at ang aking sword profundity ay nakataas na sa ganoong antas. Pambihira ito. Ang 2 buwang ito ay parang panaginip lang. Nang marating niya ang bahaging ito ng pangungusap, bahagya siyang napabuntong hininga. Gayunpaman, may anino ng ngiti sa kanyang mukha. Samantala, nagsimulang mawala ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling ito, makikita pa rin ng isa ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo ng malinaw. Mayroong 3 silhouette ng mga sinaunang itim na dragon at 5,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Sa madaling salita, nang kumilos si Alvin kanina, ang kanyang buong lakas ay katumbas ng lakas ng 3 sinaunang itim na dragon at 5,000 sinaunang sungay na dragon. 2 buwan na ang nakalipas, nang makatagpo ni Alvin ang gold tog sa itaas ng malaking matulin na bangka ng Yin Yang sect, ang kanyang buong lakas ay katumbas lamang ng lakas ng 2 sinaunang itim na dragon at 8,000 sinaunang may sungay na dragon. Pagkaraan ng 2 buwan, nakakuha siya ng karagdagang 7,000 sinaunang may sungay na dragon. Ito ay isang himala. Ito. Sa sandaling ito, ganap na napatay ni Irish, Gold Thug, at Jack ang lahat ng berserk mongrel rodent sa kanilang paligid. Hindi na nagambala sa kanilang gawain, agad silang tumingin kay Alvin at lahat ay naakit ng heaven and earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo na malapit nang mawala. Gulp! Gulp! Sabay na lumunok ang Gold Thug at Jack. Napuno ng gulat at hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha at kanilang mga mata. Sa loob lamang ng 2 buwan, nakuha niya ang lakas ng 7,000 sinaunang may sungay na dragon. Paano nagawa ni Master iyon? Natarante si Gold Thug. Bamuka ang bibig niya. Si Jack ay nasa katulad na kalagayan. Kailangan lang ni iyang Master ng 2 buwan para itaas ang kanyang lakas sa ganoong antas.
Karagdagang 7,000 sinaunang may sungay na dragon. Bagamat nanatiling tahimik si Irish, may bakas ng pagkalito sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang pag-unlad ni Alvin ay nagulat sa lahat dahil alam nila kung ano ang kanyang lakas noon. 2 linggo na ang nakalipas, ang medicinal efficacy ng Rebirth Pill ay nagkatulay sa aking cultivation base at nakapasok sa 3rd level Martial Monarch stage sa isang iglap. Ang elevation ay nagdagdag ng lakas ng 1,000 Ancient Horn Dragon sa aking origin energy. Mga dragon. Pakiramdam ni Alvin ay parang nananaginip siya nang maalala niya ang pagtaas ng kanyang lakas 2 linggo na ang nakakaraan. Bago siya gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Monarch stage, ang Rebirth Pill's medicinal efficacy ay nangangailangan pa rin ng medicinal efficacy ng Spirit Fruit upang makatulong na makatulize ito kahit na ang lakas nito ay nakakatakot. Gayunpaman, hindi niya kailangan ng anumang bagay upang makatulize ito ngayon. 2 buwan lang ang inabot ko para makapasok sa 3rd level mula sa 1st level Martial Monarch stage. Hindi alam ni Alvin kung ano ang sasabihin tungkol sa pag-unlad na nagawa niya sa loob ng 6 na buwang ito. Irish Manojak, lahat ay nasa 1st level Martial Monarch stage pa rin. Hindi nila nagawang gumawa ng anumang pambihirang tagumpay. 1144. Ang sitwasyon ni na Irish at Jack ay isang perpektong halimbawa kung paano dapat ang pag-unlad sa Martial Monarch stage. Umunlad sila ng paisa-isa. Isang hakbang sa isang pagkakataon. Nangangahulugan ito na ang bawat hakbang ay napakabagal at mahirap. Gayunpaman, hindi ito ang kaso para kay Alvin na uminom ng Rebirth Pill. Ang kanyang pag-unlad pagkatapos na makapasok sa Martial Monarch stage ay kasing simple at dali ng inuming tubig. Ito ay makikita sa paraan ng kanyang pag-unlad mula sa unang antas hanggang sa ikatlong antas ng Martial Monarch stage sa loob lamang ng 2 buwan. Ito ay lahat salamat sa Rebirth Pill. Alam na alam ito ni Alvin. Bagamat mataas ang kanyang likas na kakayahan at naabot na ang limitasyon na maaaring maabot ng sinumang martial artist ng tao sa Cloud Continent, hindi magiging ganoon kabilis ang kanyang pag-unlad kung hindi dahil sa tulong ng Rebirth Pill's medicinal efficacy. Naturally, ang elevation lang ng kanyang cultivation base ay hindi sapat para bigyan siya ng karagdagang lakas ng 7,000 Ancient Horn Dragon sa loob lamang ng 2 buwan. Ang elevation ng kanyang cultivation base ay nagbigay lamang sa kanya ng karagdagang lakas ng 2,000 Ancient Horn Dragons. Ang natitirang lakas ng 5,000 sinaunang may sungay na dragon ay nagmula sa iba pang aspeto ng kanyang kapangyarihan. Ang 4 na aspeto ng kanyang kapangyarihan ay ang kanyang origin energy, quasi-royal grade spirit sword, fused profundity, at sword profundity. Ang pag-unlad ng kanyang origin energy at ang tulong mula sa quasi-royal grade spirit sword ay nagbigay sa kanya ng lakas ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang kanyang fused profundity ay walang anumang pag-unlad. Tanging ang sword profundity na lang ang natira. Eksaktong tagumpay na ginawa ni Alvin sa sword profundity ang nagbigay sa kanya ng lakas ng 5,000 sinaunang may sungay na dragon. 2 buwan na ang nakararaan, naintindihan lang ni Alvin ang 1st level Monarch stage sword profundity na nagbigay sa kanya ng lakas ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Gayunpaman, ang sword profundity ni Alvin ay kasalukuyang nagbigay sa kanya ng lakas ng 5,000 sinaunang may sungay na dragon. Sa madaling salita, ang sword profundity na naintindihan ni Alvin ay kasalukuyang may lakas ng 7,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang sword profundity na may lakas ng 7,000 sinaunang may sungay na dragon ay nasa 6th level Monarch stage sword profundity. Eksakto. Naintindihan ni Alvin ang 6th level Monarch stage sword profundity. Mula sa una hanggang sa ika-6 na antas ng Monarch stage sword profundity, nakapag-advance siya ng 5 buong antas. Ang pag-unlad ng may sword profundity ay talagang ganito kalaki. Sa buong proseso, hindi ako umasa sa anumang sword profundity fragment para intindihin at itaas ang aking sword profundity. Umaasa lang ako sa sword daw na kabisado ko na. Kung tungkol sa pinagmulan ng sword daw, ito ay walang iba kundi ang salitang sword na iniwan ng Sword Saint Berting. Isang hindi kilalang mensahe ang nakapaloob sa salitang sword. Ang mensaheng ito ay walang iba kundi ang sword daw na iniwan ng Sword Saint Berting.
Ayon kay Sword Saint Berting, kung mauunawaan ko ang kalahati ng sword daw na naiwan niya, malaya akong makakagala sa Dao Martial Saint Land. Halos hindi ko na nasimot ang ibabaw, at ang aking sword profundity ay nakataas na sa ganoong lawak, ungol ni Alvin. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Mukhang ang lakas na kailangan ko para malayang makagala sa Dao Martial Saint Land ay higit pa sa inaakala ko. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na ang apat na salitang Dao Martial Saint Land, na ito ay kasing bigat ng bundok, at diniinan siya nito ng napakalakas na halos hindi na siya makahinga. Bakit ako nag-aalala tungkol dito? Sa kasalukuyan, hindi pa ako nakakarating sa Martial Emperor stage. Sa sandaling naisip niya ito, umiling siya at ngini siya ng sarili. Nang sabihin at tapos na ang lahat, ang dahilan kung bakit siya gumawa ng napakalaking pag-unlad sa kanyang lakas ay dahil sa kaalamang naiwan ni Sword Saint Berting. Sa totoo lang, nagpapasalamat siya sa lalaking iyon na tinawag ang kanyang sarili na Sword Saint. Heavenly Jewel. Sa sandaling bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa wakas ay naalala na niya ang pakay niya sa pagpunta rito. Agad niyang kinuha ang spatial rings mula sa dalawang imperial ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Matapos isagawa ang blood ownership claim, nagsimula siyang tumingin sa spatial rings. Gayunpaman, hindi niya nakita ang Heavenly Jewel. Guru, hinahanap mo ba ang Heavenly Jewel? Nakita ni Gold Tog ang paggalaw ni Alvin at napansin ang pagsimangot nito. Nahulaan niya kaagad kung ano ang iniisip ni Alvin. Hindi nila ito dinala, sabi ni Alvin. Dapat sa kanilang ancestral shrine, sagot ni Gold Tog. Ancestral shrine. Natigilan si Alvin. Isa silang grupo ng mga demonyong hayop. May ancestral shrine talaga sila. Sa opinyon ni Alvin, ang ancestral shrine ay isang tradisyon ng tao upang sambahin at pahalagahan ang alaala ng mga ninuno ng kanilang pamilya. Karaniwan itong may kabuluhan. Hindi sumagi sa isip niya na magkakaroon din ng ancestral shrine ang Berserk Mongrel Rodent Clan. Di nagtagal, sa ilalim ng gabay ng Gold Tog, dumating si Alvin sa ancestral shrine ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Ang ancestral shrine ay ganap ding gawa sa kahoy, ngunit ito ay napakaganda. Maraming memorial tablet ang nakalagay sa ibabaw nito. Bawat isa sa kanila ay inukitan ng mga pangalan na hindi pamilyar kay Alvin. Gayunpaman, pamilyar sa kanila si Gold Tog. Bam! Itinaas ni Gold Tog ang kanyang kamay at binasag ang isang memorial tablet sa dulong kanan. Malamig ang kanyang mukha, at kumikinang sa kanyang mga mata ang layuning pumatay na parabang may lalamunan siya. Siya ang Berserk Mongrel Rodent na pumatay sa iyong mga magulang. Tanong ni Alvin. Oo. Pagkatapos huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili, tumingin si Gold Tog kay Alvin at humingi ng paumanhin, I'm sorry for lost my cool, master. Hindi ito isang issue. Umiling si Alvin. Kung ako sa iyo, ginib ko na lang ang ancestral shrine ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Nang marating ni Alvin ang bahaging ito ng kanyang pangungusap, nakita niyang nagliwanag ang mga mata ni Gold Tog. Para bang ang mga salita ni Alvin ay nagliwanag ng bomb ilya sa kanyang ulo. Kung gusto mong sirain, maghintay man lang hanggang makuha ko muna ang aking mga kamay sa hiyas ng langit. Talagang nag-aalala si Alvin na ang taong ito ay agad na masira ang ancestral shrine ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Oo, Guru, nagmamadaling sagot ni Gold Tog. Pagkatapos nito, nagsimulang hanapin ni Alvin at ng tatlo pa ang ancestral shrine ng Berserk Mongrel Rodent Clan. Makalipas ang kalahating araw, wala pa rin silang mahanap. Anong nangyayari? Kumunat ang noo ni Gold Tog. Noon, narinig kong binanggit ng dalawang matandang lalaki na ang Heavenly Jewel ay laging nakatago sa loob ng kanilang ancestral shrine. Bakit hindi natin ito mahanap? Tingnan mong mabuti ang iyong paligid at ang mga memorial tablet na iyon din. Baka may nakatagong imbakan o kung ano, paalala ni Alvin. Matapos ang paalala ni Alvin, silang apat ay nagsimulang maghanap ng isa pang 30 minuto bago sila nakatuklas. Young Master, tumingin ka dito. Ang mga salita ni Jack ay nakakuha ng atensyon ni Alvin.
Pagdating niya sa tabi ni Jack, tumingin siya sa direksyon na itinuro ni Jack at agad na nakakita ng maluwag na tabla na kahoy sa isa sa mga sulok ng ancestral shrine. Parang pinakialaman ito kanina. Nang walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Alvin ang tabla na gawa sa kahoy. Klang! Matapos tanggalin ang kahoy na tabla, agad silang nakakita ng spatial ring. Bukod dito, wala pang nagsagawa ng blood ownership claim dito noon pa. Nandoon kaya ang Heavenly Jewel? Nang maisip ito ni Alvin, bumilis ang kanyang paghinga. Naramdaman niya na kasing bigat ng bundok ang kamay na nakahawak sa spatial ring. Matapos huminga ng malalim si Alvin para pakalmayan ang sarili, sinimulan niyang isagawa ang blood ownership claim sa spatial ring sa ilalim ng maingat na mga mata ni Jack at ng iba pa. Agad na tumingin si Alvin sa loob ng spatial ring pagkatapos niyang isagawa ang blood ownership claim. Wala itong laman sa loob ng spatial ring maliban sa isang kapansin-pansing hiyas sa sulok. Ang hiyas ay kumikinang sa 5 magkakaibang kulay. Ang 5 kulay na ito ay berde, pula, asul, kaki, at lila. Sila ang mga kulay ng 5 nature energies na tumutugma sa hangin, apoy, tubig, lupa, at kulog ayon sa pagkakabanggit. Ang loob ng hiyas ay kumikinang sa 5 magkakaibang kulay. Halos magkapareho ito sa fused profundity ni Alvin na mayroon ding 5 magkakaibang kulay. Heavenly Jewel. Halos 100% sigurado si Alvin na ito ang Heavenly Jewel kahit na hindi nagbabrowse sa memorya ng Rebirth Martial Emperor. Ang pinakadalisay na enerhiya ng kalikasan ay nakaimbak sa loob ng hiyas. Ito ang Heavenly Jewel. Sa ilang sandali, ang mukha ni Alvin ay napuno ng tuwa. Maging ang katawan niya ay bahagyang nanginginig sa excitement. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Alvin ang Heavenly Jewel at hinawakan ito sa nanginginig niyang kamay. Sa wakas ay nakuha niya ang Heavenly Jewel. Malamig ang yelo noon. Hindi nagtagal, isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang mapansin niya ang enerhiya na ipinadala ng Heavenly Jewel. Ito ay mabangis, galit na galit, banayad, mabigat, at malupit. 5 iba't ibang enerhiya ang sumugod sa kanyang katawan. Kinailangan niyang pakilusan ang kanyang fused profundity para magkita silang dalawa. Tulad ng inaasahan ko. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin sa sandaling natagpo ng fused profundity ang Heavenly Jewel energy na pinakawala ng Heavenly Jewel, pareho silang perpektong pinagsama tulad ng gatas at tubig. Napaka-natural ng lahat. Ay ito. Biglang nanliit ang mga mata ni Alvin. Sa sandaling ito, bahagyang naramdaman niya na ang kanyang fused profundity ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago na para bang nakagawa ito ng kaunting pag-unlad. Bagamat maliit ang pag-unlad at malayo sa paggawa ng isang pambihirang tagumpay, malinaw na nararamdaman ito ni Alvin. Ang maliit na pag-unlad na ito ay nararamdaman ng higit pa kaysa sa pag-unlad na ginawa kung sinusubukang unawain ito sa nakalipas na 2 buwan gamit ang 3 nature profundity fragment. Lihim na nagulat si Alvin. Nadama niya na ang lahat ng pagsisikap na ginamit niya upang maunawaan ang 3 nature profundity fragment sa nakalipas na 2 buwan ay isang sayang. Tulad ng inaasahan sa Heavenly Jewel. Marahil, mapapadali nito ang isang pambihirang tagumpay sa aking fused profundity sa oras na makarating ako sa ari-arian ng Yin-Yang sect. Sa oras na iyon, ang aking lakas ay tataas muli sa ibang antas. Nanaginip muli si Alvin. Natural, maaaring hindi ito manatiling isang panaginip. Sa paghusga sa Heavenly Jewel energy na pinakawala ng Heavenly Jewel, hindi imposible para sa kanya na itaas ang level ng kanyang fused profundity sa maikling panahon. Natural, kailangan nilang maghintay ng ilang sandali bago sila makakita ng anumang resulta. Ito ang Heavenly Jewel. Parehong nakabawi sina Irish at Jack mula sa kanilang pagkabigla nang makita ang kasalukuyang lakas ni Alvin. Kasalukuyang nakatuon ang atensyon nilang dalawa sa Heavenly Jewel sa kamay ni Alvin. Maging ang atensyon ni Gold Tog ay nakuha ng Heavenly Jewel sa kamay ni Alvin. Bagamat narinig niya ang tungkol sa Heavenly Jewel noong nakaraan, ang lahat ng iyon ay sabi-sabi lamang. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang Heavenly Jewel. Tsaka isang braso lang ang layo nito sa kanya. Natural, hindi siya nang ahas na hawakan ito. Ayaw niyang hindi siya maintindihan ng kanyang guro. 11:45. Boom!
Boom! Boom! Boom! Isang sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Isang maringgil na kahoy na gusali ang gumuho na nagpapadala ng alikabok kung saan-saan. 3 tao ang naghihintay sa labas sa di kalayuan. Isang figurang may hawak na 3 talampakang talam ang nakatayo sa harap ng gumuhong gusali. Ang mga alon at alon ng malupit na aura ay lumabas mula sa figure. Artwork niya ang gumuhong gusali. Natapos na ang lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakahinga ng maluwag ang lalaking may hawak ng 3 talampakang haba. Ang kanyang sinaunang boses ay pakinggan ngayon. Ama, ina, ang aking mga angkan. Ako, si Gold Thug, ay naghiganti sa inyong lahat. Binawi niya ang talam na 3 talampakan ang haba. Lumuhad siya sa langit bago yumuko ng 3 beses sa direksyong hilagang kanluran at tumayo. Ang lalaki ay nakasuot ng gintong damit. Siya ay tumingin marilag at kasindek-sindek. Siya ay walang iba kundi si Gold Thug. Ang gusaling sinira niya ay kinaroroonan ng Berserk Mongrel Rodent Clan's Ancestral Shrine. Sa susunod na pagkakataon, tinusok ni Gold Thug ang kanyang daliri at gumawa ng isang hindi nalalabag na panunumpa. Ako, Gold Thug, ay nanunumpa kasama ang 99 Heavenly Tribulation na mula ngayon, susundin ko ang aking guro, si Alvin, ng buong puso ko. Kung mayroon akong anumang maruming intensyon, tatamaan ako ng kidlat at mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ngayong nakuha na niya ang hinahangad ng kanyang puso, oras na upang tuparin ang kanyang pangako. Bam! 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 9 na palakpak ng kulog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan bilang pagsusulatan sa panunumpa ng Gold Thug. Sa sandaling ginawa ang panunumpa na ito, hindi na siya nabuhay para sa kanyang sarili. Hindi tumama ang kidlat. Mukhang tame time na susunod si Gold Thug kay Young Master ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, si Jack ay hindi nakakita ng anumang senyales ng isang kidlat. Agad siyang tumingin kay Alvin. Binabati kita sa pagkuha ng isang matapang na general, Young Master. Bahagyang tumango si Alvin sa kanyang ulo. Hindi naman gaanong nagbago ang ekspresyon niya pero kumikinang ang mga mata niya. Let's go. Kailangan pa nating sumugod sa Yin Yang sect. Di nagtagal, sinenyasan ni Alvin si Gold Thug. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang alon ng lumiligid na enerhiya ang lumabas at mabilis na binalot sina Irish, Jack, at Gold Thug. Sa kanyang lakas mag-isa, dinala niya silang 3 na lumilipad patungo sa kanilang destinasyon, ang Yin Yang sect. Kelly, Little Megan. Papunta na ako. Matalim ang tingin ni Alvin nang tumingin siya sa direksyon kung saan matatagpuan ang ari-arian ng Yin Yang sect. Bagamat lumipad si Alvin kasama si Irish at ang 2 pang kasunod, maaari pa rin niyang gamitin ang 9th form ng 9 Dragons War Sovereign Technique, ang Divine Dragon Form, at linangin. Ang bilis ng kanyang paglilinang ay hindi naman mabagal. Bukod dito ay may hawak din siyang hiyas na kumikinang na may 5 kulay sa kamay. Ito ay ang Heavenly Jewel. Sa sandaling ito, patuloy niyang sinisipsip ang Heavenly Jewel energy at itinataas ang fused profundity na nabuo mula sa pagsasanib ng 5 Monarch Stage Nature Profundities sa napakabilis na bilis. Bukod dito, hindi nakalimutan ni Alvin ang tungkol sa sword daw na nilalaman ng salitang sword, habang patuloy niya itong inintindi ng buong lakas. Naani na niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Sa loob lamang ng 2 buwan, ang kanyang first level Monarch Stage Sword Profundity ay itinaas sa 6th level sa isang iglap sa tulong ng sword daw na nakapaloob sa salitang sword, na iniwan ng Sword Saint Berting. Sa loob lamang ng 2 buwan, nalampasan na niya ang 5 buong antas. Kung kumalat ang kwentong ito, walang maniniwala sa kanya dahil napaka-absurd. Alam ni Alvin kung narinig niya ang tungkol sa isang tao na nagpapataas ng kanyang Monarch Stage Profundity ng 5 antas sa loob lamang ng 2 buwan, hindi rin siya maniniwala dito. Gayunpaman, dahil nangyari ito sa kanya, walang paraan na hindi siya makapaniwala. Ang kanyang lakas ay talagang sumailalim sa isang makabagbag damdaming pagbabago sa loob ng 2 buwang ito. Sa aking kasalukuyang lakas, hindi ko kailangang matakot kahit na makatagpo ako ng ordinaryong 7th level martial monarch powerhouse sa Yin Yang sect.
Gayunpaman, natatakot ako na hindi pa rin ako katugma sa Peak Master ng Yang Peak. Naging seryoso ang mukha ni Alvin nang maisip niya ito. Ang Peak Master ng Yang Peak ay isang taong nakatayo sa tuktok ng isang first-rate na puwersa. Malabong may kumpara niya ngayon sa isang tulad niya. Ano ang inaalala niya? Bakit sabik na sabik siyang pumunta sa Yin Yang sect? Napansin ni Irish na naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Tumibok ang kanyang puso, at ang kanyang mga mata sa taglagas ay napuno ng kalituhan. Whoosh! Whoosh! 4 na figure ang pumailan lang sa kalangitan at pumunta sa Yin Yang sect. Yang Peak sa Yin Yang sect. May isang malawak na platapormang bato sa gilid ng bundok malapit sa tuktok. Isang chain ng building complex ang nakatayo sa stone platform at nakatago sa likod ng ambon. Hindi ito madaling makita sa labas. Nang mawala ang ambon, tanging ang mga outline ng building complex ang makikita. Lahat sila ay mga mansyon na nag-iisa sa maayos na pagkakaayos. Ang pagkakaayos ay tila komportable sa paningin. Whoosh! Whoosh! Biglang bumaba malapit sa building complex ang 2 figure na lumilipad sa langit. Ang nangunguna ay isang magandang babae na nakasuot ng puti. Ang babae ay walang katulad na ganda na may touch innocence. Tila ang kawalang kasalanan ay hindi maaapektuhan ng agos ng panahon. Gayunpaman, ang ekspresyon ng batang babae na nakaputing damit ay hindi masyadong maganda sa ngayon. Malungkot ang mukha niya at puno ng pag-aalala. Junior Sister Kelly, gagamutin kita ng maayos pagkatapos mo akong pakasalan. Ang nakasunod sa likod ng nakaputing dalaga ay isang binata na nakasuot ng puting damit na may burden ng pulang apoy. Nasa 35 taong gulang ang binata. Ang kanyang mga kilay ay nagpapakita ng mga pahiwatig ng kalokohan. Halata namang isa siyang walang kwentang anak mayaman. Sa mga sandaling ito, walang pakundangan niyang hinahabol ang babaeng nakaputing damit. Sa maikling panahon lang, isang dipo lang ang layo niya sa babaeng nakaputi. Whoosh! Biglang nagtaas ng kamay ang babaeng nakaputing damit at lumabas sa kanyang kamay ang isang 3 talampakang talim na naglalabas ng malupit na aura. Lumayo ka sa akin. Kung hindi, papatayin kita kahit na anak ka ng Peak Master ng Yang Peak. Kasabay nito, ang mga alon ng layunin ng espada ay bumangon mula sa babaeng nakaputing damit. Ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa itaas ng langit at sa wakas ay natipon sa kababalaghan ng langit at lupa. Ilang libo-libong mga sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang umiikot habang sila ay bumababa sa buhay na paraan. Naging seryoso ang mukha ng binata. Saglit na hindi siya naglakas loob na lumapit sa babaeng nakaputi. Alam niyang mas malakas ito kaysa sa kanya. Hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin siya. Malamig na kumikinang ang mga mata ng binata habang iniisip niya sa kanyang sarili, "You bitch. Pagkatapos mong pakasalan ako, gusto kong makita kung paano ka mananatiling malinis." Hindi talaga siya nag-aalala na sasalakayin siya ng babaeng nakaputing nauna sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kahinaan nito. Ang kahinaan niya ay ang trump card niya, at ginamit niya iyon para pilitin siyang pakasalan siya. Magiging babae ka sa 1 buwan. Sa oras na iyon, ipapamilit kita sa ilalim ko. Maliban kung gusto mong mamatay ang iyong matalik na kaibigan, si Megan. Napatingin ang binata sa babaeng nakaputi at kumikinang ang mga mata nito. Siya ay lubos na nasisiyahan sa kanyang sarili. Maya-maya pa, lumapag ang babaeng nakaputing damit sa harap ng isang mansyon, at hindi nakakagulat, hinarang siya ng isang matandang lalaki. Scram! Naningkit ang mga mata ng babaeng nakaputing damit habang sumisigaw. Puno ng galit ang tono niya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng matanda. Sa halip, magalang siyang yumuko sa binata na sumusunod sa kanya. Napakaamo ng kanyang tono habang sumisigaw, "Young Master. Dalhin mo siya upang makita si Megan," sabi ng binata sa matanda at walang pakialam na tumanggo sa kanyang ulo. "Oo," magalang na sagot ng matanda. Kahit na siya ay isang elder ng Yin Yang sect sa 3rd level martial monarch stage, hindi siya nangahas na maging pabaya sa harap ng binatang ito. Ito ay dahil ang binata na nauna sa kanya ay anak ng Peak Master ng Yang Peak.
Ang Peakmaster ng Yang Peak ay nagligtas sa kanyang buhay ng ilang beses, siya ang kanyang tagapagligtas. Kung ang Peakmaster ng Yang Peak ay gustong magtaksil at umalis sa Yin Yang sect, malugod niyang susundan siya ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang puso, itinuring na niya ang kanyang sarili bilang katulong ng Peakmaster ng Yang Peak. Dinala ng matanda sa mansyon ang babaeng nakaputing damit. Nakatayo ang binata sa labas ng mansyon. Hindi siya nag-aalala na makatakas ang babaeng nakaputi. Naniwala siya sa lakas ng matanda. Bukod dito, bukod sa matanda, nagpadala rin ang kanyang ama ng dalawa pang powerhouse na nagtatago sa gilid ng mansyon. Dahil dito, napakagaan ang pakiramdam niya sa bagay na ito. May fiancé na talaga siya. At saka, iisa lang ang lalaki nila ni Megan. Kapag naging babae ko na siya, kailangan kong mag-isip ng paraan para ibunyag sa kanya ang background ng lalaking iyon, bulong ng binata sa ilalim ng kanyang hininga pagkatapos niyang sumangot. Kung hindi patay ang lalaking iyon, mananatili siyang tinak sa puso ko. Kapag namatay siya, mawawala rin ang tinek. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, kumikinang sa kanyang mga mata ang isang nagyayelong layuning pagpatay na para bang may lalamunan siya. Sa mansyon, dinala ng matanda ang babaeng nakaputing damit sa harapan ng bakuran. Ang harap na patio ay isang malaking hardin na puno ng lahat ng uri ng halaman at bulaklak. May pavilion sa gitna. Sa loob ng pavilion, isa pang babaeng nakaputing nakasuot ng cross-legged. Parang sumanib ang aura niya sa paligid. Ang babaeng ito na nakaputing damit ay nagtataglay din ng uri ng kagandahan na maaaring magpabagsak sa isang bansa. Gayunpaman, kumpara sa kainosentehan ng isang magandang anak na babae mula sa isang abang pamilya na angkinan ng bagong dating na babaeng nakasuot ng puti, ang kanyang mukha ay sexy at puno ng kaakit-akit na alindog. Sapat na para mahulog ang sinumang lalaki sa kanya. Sister Megan, mahinang tawag ng babaeng nakaputing damit habang nakatayo sa labas ng pavilion. Nagmulat ng mata ang babaeng nakaputing damit sa loob ng pavilion. Ang kanyang mapang-akit na mga mata ay lumiwanag, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at pananabik. Younger Sister Kelly. Sa susunod na pagkakataon, pareho ng puting damit na babae ang lumipat patungo sa isa't isa tulad ng dalawang puting paru-paro. Magkahawak kamay sila at pinag-aralan ng mabuti ang isa't isa. Ang nakaputing damit na babae na ang mukha ay puno ng isang mapang-akit na alindog ay nagsabi na may kirot sa kanyang puso, Younger Sister Kelly, ikaw ay naging payat. Ate Megan, pamayat ka na rin. Hindi alam ni Kelly kung kailan ngunit dalawang bahid ng luha ang umaago sa kanyang walang muwang at maselang mukha nang makita niya ang babaeng nakaputing damit sa kanyang harapan. Ang nakakaawang ekspresyon ng kanyang mukha ay sapat na upang masaktan ang puso ng isa. Ang nakababatang kapatid na si Kelly, huwag kang umiyak. Kung alam ng hamak na iyo na ganito ka ngayon, ang puso niya ay kumikirot para sa iyo, alam mo ba, pag-alaw ni Megan sa kanya sa mahinang boses. Gayunpaman, ang kanyang taglagas na mga mata ay punong-puno din ng luha habang siya ay nagsasalita. Sister Megan, miss ko na rin si Young Master. Nagtataka ako kung paano niya ginagawa ngayon. Nasa 7-star sword sect pa ba siya? Ang boses ni Kelly ay nabasag ng mga hikbi. Isang lilang figure na may magandang tindig ang lumitaw sa kanyang isipan. Hindi ito nawala sa mahabang panahon. Younger Sister Kelly, isang buwan na lang ang natitira. Kung hindi pa rin kayang makipag-ugnayan ni Senior Sister kina Peakmaster at Master. I mean, kung ready ka na ba? Tanong ni Megan habang kumikinang ang kanyang mga mata sa luha. Sister Megan, walang dapat ihanda. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ipagkanulo si Young Master. Marihing inihayag ni Kelly. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga Master.